Isa-isang binuklat ni Sir Russell ang hawak na mga papel, habang ako naman ay gumagala ang mga mata sa silid na akala ko ay maraming libro. Ang sabi kasi ng babaeng sumalubong sa amin kanina ay nasa library daw naghihintay ang taong sadya ng lalaking kasama ko. Pero mas mukha naman itong opisina. Signed this Beatrix, narinig kong utos sa akin ng katabi ko. Nangunot ang noo na bumaling ako kay Sir Russell. Hindi ko agad inabot ang papel at folder na hawak niya, dahil wala naman akong natatandaan na kahit anong usapan namin na kailangan kong pirmahan. Para saan yan? Kinakabahan na tanong ko habang nakatingin ang mga mata sa papel na hawak niya. It's our black and white agreement between us, para naman hindi mo sabihin na pinilit kita. Nakasaad dito na wala akong gagawing masama sa'yo at sa mga kaibigan mo, pati na sa mga kapatid mo, kung papayag ka sa deal na ito sa akin. Formal na sagot ng katabi ko. Dahilan para lalo akong makaramdam ng matinding kaba dahil pakiramdam ko, wala na nga akong kawala sa kanya. Miss Beatrix, you have only two options. Una, titira ka sa bahay ni Boss Russell, habang ang iyong mga kapatid ay mananatili sa lumang tahanan ng iyong mga magulang. Huwag kang mag-alala, tutulungan sila ng aking kliyente sa anumang paraan na kailangan nila. Pangalaw, makakasama ka nila sa bahay niya, at ang amo ko na lang ang bahala sa lahat para sa kanila. Pati na ang pagpapagamot at pag-aaral ng bunso mong kapatid. Hanggang sa matapos sa pag-aaral ang lahat ng kapatid mo. Pinakinggan ko ang paliwanag ng abogadong kaharap namin ni Sir Russell. Kahit palaalin sa dalawa ang piliin ko ay parehong kailangan kong tumira sa bahay niya, kasama siya, at tanging ang option ko lang ay kung isasama ko ba o hindi ang mga kapatid ko. Mga bata pa sila, hindi ko kayang iwanan ang mga kapatid ko na mag-isa sa bahay. Lalo na at hindi pa stable ang kondisyon ni Riza at kailangan kong alagaan at bantayan. Pero anong magiging buhay nila kasama ako sa bahay ni Sir Russell? Hindi ko siya kilala, pero alam kong mapanganib ang lalaking katabi ko kapag nagagalit siya. Please sign this document, Miss Beatrix, pakiusap sa akin ng abogadong kaharap ko. Inabot niya sa akin ang folder na inilapag ni Sir Russell sa center table at inilagay sa harap ko. Nanginginig ang mga kamay na inabot ko ang nakapatong na ballpen at pinirmahan ang itinurong bahagi ng papel na may pangalan ko. Kinakabahan at halos wala sa sariling katinoan na pinirmahan ko ang ilang pirasong papel na binigay sa akin ng kausap ko. Hindi ko na nabasa ang laman, dahil binasa at ipinaliwanag naman na ito sa akin ng kaharap naming abogado ni Sir Russell. Nakapirma na ako ng 3 puting papel ng baklatin ito at tingnan ng abogado ni Sir Russell. Hindi nagtagal may isa pang papel na nasa hulihan at sinabing pirmahan ko rin daw, pero hindi ko alam kung para saan. Napakabilis ng mga pangyayari. Basta ang nakita ko lang ay ang pirma ko at ganon rin ni Sir Russell, bago mabilis na kinuha ng abogado niya ang folder at agad na tumayo na. Gusto ko sanang magtanong kung para saan ang 2 papel na huling pinirmahan ko. Pero agad na dinampot ng abogadong kausap namin ni Sir Russell ang mga papeles at magalang na nagpaalam ito, dala ang papel na pinirmahan namin ng lalaking katabi ko. Pareho kaming walang tibo ni Sir Russell nang lumabas na ang abogado niya at naiwan kaming dalawa. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin talaga ako ng husto sa mga nangyayari at lihim na tinatanong ko sa sarili ko kung ano na ang mangyayari sa akin. Ngayong pumirma ako ng kontrata para maging babae ni Sir Russell. I am leaving the country soon, Beatrix. You can stay here if you want, or kung gusto mo, doon ka muna sa bahay ng parents mo habang wala ako, then I am okay with that, sabi ni Sir Russell na siyang pumutol sa katahimikan naming dalawa. Lihim na natuwa ako dahil sa narinig ko. Malaking bagay sa akin na aalis siya at hindi ko makikita ng ilang araw o linggo. Sa bahay na lang muna ako, Russell, nakayukong sagot ko. Fine, but expect na anytime ay tatawagan kita. Keep your phone on and available, but don't block my personal number again, utos ni Sir Russell. Sige, maikling sagot ko. Hiningi niya ang cellphone ko at may kung anong pinindot. Nagulat na lang ako na nabuksan na niya ito, gayong may personal password akong ginagamit. Nakakapagtaka kung paano nagawang buksan ni Sir Russell ang cellphone ko nang hindi hinihingi sa akin ang PIN na gamit ko, gayong hindi ko naman sinabi kahit kanino ang password ko.
Ako lang ang may alam at kahit ang mga kapatid ko ay walang ideya tungkol dito. Narinig kong bulong ng lalaking katabi ko. Napatingin ako kay Sir Russell. Tila may hindi siya nagustuhan sa nakita ng makitang nakablock nga ang mga number na ginamit niya para tawagan ako. Nag-iingat lang ako. Maraming nagkalat na scammer ngayon, kaya hindi ako sumasagot ng kahit anong number na hindi naka-register sa phonebook ko, agad na paliwanag ko. Bigla na lang ay tila may nagudyok sa akin na magpaliwanag sa kanya, kahit hindi naman niya tinanong. That's great. Trust no one, Beatrix, sabi ni Sir Russell. Oo nga naman. Kahit sa kanya, hindi ko siya pwedeng pagkatiwalaan dahil hindi naman siya tumiyupad sa usapan naming dalawa. Ilang minutong hawak ni Sir Russell ang cellphone ko bago ibinalik sa akin. Wala naman akong nakitang binago niya maliban sa inalis niya sa blacklist ang number na ginagamit niya. Napasinghap ako ng pamatong sa balikat ko ang isang braso ni Sir Russell. Bigla na namang bumilis ang tibok ng puso ko ngayong magkadikit na naman kaming dalawa, lalo na at hinatak niya ako palapit sa kanya at pagkatapos ay mabilis na niyakap. Daig ko pa ang bato na biglang nanigas ang buong katawan ko dahil sa ginawa niya. Hindi ko tuloy alam kung gaano katagal na pinigilan kong humiga, habang yakap ni Sir Russell at may pagkakataon pa na nararamdaman kong hamagod sa mahabang buhok ko ang kamay niya. Haven't you missed me? Pabulong na tanong ni Sir Russell nang halikan ako sa leeg ko. Hindi ako sumagot at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. I guess, hindi nga, sabi pa ng katabi ko na sinagot ang tanong niya dahil wala siyang narinig na kahit ano mula sa akin. Nag-uulap ang paningin ko. Kanina pa hindi maganda ang emosyon ko. Ang tungkol sa kontratang pinirmahan ko ang tanging laman ng isipan ko, kaya talagang sobrang affected ako at hindi ko kayang ibuka ang bibig ko. Baka kasi kapag ginawa ko iyon ay ipagkanulo ako ng sarili ko at biglang umiyak sa harap niya, which is ayaw ko namang mangyari. Sumunod naman ako sa napagkasunduan natin noon. Ano bang ginawa ko sa iyo para gawin mo sa akin ang ganito? Hindi na nakatiis at malungkot na tanong ko kay Sir Russell. What do you mean? Mahinang tanong sa akin ng katabi ko na mukhang manhid at hindi man lang nararamdaman kung bakit emosyonal ako ngayon. Lumuwag ang pagkakayakap ni Sir Russell sa akin at umayos ng upo. Ang tungkol sa kontrata na pinapirmahan mo sa akin, garalgal na sagot ko. Gusto kong bumunghalit ng iyak, pero pilit na sinasabi ko na lang sa isipan ko na may magandang maidudulot rin naman ang kontratang iyon sa future ng mga kapatid ko. Kung iisipin, wala na akong ibang dapat alalahanin pa. Nasecure na ang education at healthcare ng mga kapatid ko, pero may bahagi ng puso at isip ko ang naguguluhan kung tama ba talaga ang ginagawa ko. Kahit naman kasi umayaw ako, sa tingin ko, wala rin akong ibang option para tanggihan si Sir Russell, dahil nakita ko ang ginawa niya kay George kanina. Accept it for your own good and your siblings' benefits, Beatrix. Seryosong sagot ni Sir Russell sa akin. Tama naman siya, pero paano naman ako? Hindi ko na napigilan ang tumulong mga luha at mabilis na naglandas sa magkabilang mga pisngi ko. Pumikit naman ako para sana pigilan itong umalpas sa mga mata ko, pero huli na ang lahat at nakita na ito ng katabi ko. Ramdam ko kung paano niya ako kinabig at muling niyakap ng mas mahigpit. Walang salitang namagitan sa aming dalawa. Basta umiyak lang ako sa balikat niya at hinayaan naman ako ni Sir Russell. Hindi ko nga alam kung gaano katagal akong nasa ganitong sitwasyon. Wala na akong pakialam kahit nasira ang makeup ko at nadumihan ko rin ang mamahaling damit ni Sir Russell. Walang kahit anong usapan ang namagitan sa amin, pero ramdam ko naman na inaalo niya ako. Marahang humahagod ang palad ni Sir Russell sa likuran ko at kung minsan ay sinusuklay naman ng daliri niya ang mahabang buhok ko. May pagkakataong gaya nito na para bang pinaparamdam niya ang concern sa akin. Pero iba naman ang sinasabi niya, kaya lalo lamang akong nalilito at natatakot na rin para sa sarili ko. Ako na ang kusang kumawala sa mahigpit na pagkakayakap sa akin ng lalaking katabi ko at lumayo kay Sir Russell. Umayos ako ng upo at sumandal sa sofa habang pilit na pinipigilan ang sariling huwag ng umiyak. Inabutan ako ng tisyo ni Sir Russell na agad ko namang kinuha at pinunasan ang luha sa mga mata ko. Napabuntong hininga na lang ako nang makitang kumalat at nasira na ang maskara at eyeliner na ginamit ko.
Kahit nakakaramdam ako ng hiya dahil sa itsura ko ngayon na mukha akong panda at maitim ang mga mata ay hinayaan ko na lang. Kasalan naman ito ni Sir Russell, kaya bakit ako mahihiya sa kanya? Mabuti nga na pangit ako sa paningin niya, para tigilan na niya ako at huwag na niyang sundan kahit saan ako magpunta. Follow me, Beatrix. Bigla ay sabi ni Sir Russell na pumutol sa katahimikan sa pagitan naming dalawa at tumayo na. Kahit hindi ko alam kung saan siya pupunta ay tumayo na rin ako at sumama sa kanya. Malaki at napakaluwag ng bahay na pinagdalhan niya sa akin. Malayo sa sukat ng penthouse niya na malimit ay pinupuntahan ko. Dito, sumakay ulit kami sa elevator paakyat sa isa pang palapag at pagkatapos ay pumasok sa isang pintuan na ginamitan ni Sir Russell ng fingerprint para mabuksan. Napakalaki ng silid na pinasukan namin ni Sir Russell. Doble ito sa sukat ng room niya sa penthouse. Maaliwalas at puro makakapal na salamin rin ang paligid. Siguro ganito talaga ang preference niya pagdating sa bahay, dahil katulad ito ng glass house at penthouse niya na transparent ang mga dingding at puro salamin. Saan ang bathroom mo dito? Hindi nakatiis na tanong ko kay Sir Russell. Tinuro niya sa akin ang isang pintuan sa dulo, kaya agad na humakbang ako palapit at binuksan ito. Nakahinga ako ng maluwag nang makapasok ako at maisara ang pintuan. Malaking bagay na nakalayo ako saglit kay Sir Russell at nakasagap ng hangin. Pakiramdam ko kasi, kahit malaki ang silid niya ay masikip pa rin at nahihirapan akong huminga dahil kasama ko siya. Nag-aalala ako na kasama ko na naman si Sir Russell sa napakalaking silid na ito. Pakiramdam ko, kailangan kong lumayo sa kanya. Sobrang overwhelming para sa akin ang lahat ng nangyayari ngayon at hindi talaga ako handang sumama sa kanya at humantong pa dito sa bahay niya. Isipin ko pa lang na makakasama ko na naman siya magdamag, at posibleng katabi ko pa siyang matulog ngayong gabi sa ibabaw ng malapad na cam. Ang nakita ko ay kinakabahan na naman ako. Wala akong protection at sigurado naman akong hindi siya gagamit noon. Paano na lang kung may mangyari na naman sa amin ngayong gabi, tapos mabuntis niya ako. Simula kasi nang matapos ang kontrata naming dalawa ay nag-stop na rin akong uminom ng contraceptive. Akala ko kasi, tapos na ang lahat sa pagitan naming dalawa. Wala rin naman akong boyfriend na pwedeng makabuntis sa akin, kaya right after matapos ng agreement namin ni Sir Russell, hindi na ulit ako uminom ng pills. Napakalawak at napakalinis ng bathroom niya. Pwede na nga akong matulog dito kung gugustuhin ko. Napaka-organized ng mga kagamitan at katulad ng design sa penthouse ni Sir Russell ay puro salamin rin ang paligid nito. Agad na naghilamos ako dahil kumalat at nasira na talaga ang make-up ko. Magulo na rin ang buhok. Wala na nga akong pakialam na sinabon ang mukha ko gamit ang liquid soap na nakita kong katabi ng sink, dahil hindi na ako pwedeng maging maislan sa sabon. Sa pag-angat ng mukha ko, napansin kong nakatayo pala sa likuran ko si Sir Russell. Napakurap ako nang makita ko siyang nakatingin sa akin mula sa malapad na salamin sa harap ko. Hindi ko man lang narinig na pumasok pala siya dito, kaya nagulat talaga ako nang makita ko siyang narito na rin pala sa loob ng bathroom, kasama ko. Let's shower, para makapagpahinga ka na after, pagyaya ni Sir Russell sa akin. Mauna ka na, nauutol na sagot ko. No, let's shower together, agad na sagot ni Sir Russell kaya hindi ako nakapagprotesta. Bigla na lang kumawala ang isang malalim na buntong hininga mula sa baga at lalamunan ko. Bumilis rin ang tibok ng puso ko nang makita kong humakbang palapit sa akin si Sir Russell, habang hindi inaalis ang mga mata sa mukha ko, kaya ako na lang ang kusang nag-iwas ng tingin sa kanya. Let me help you. Pakiramdam ko ay tumaas bigla ang mga balahibo sa buong katawan ko dahil sa epekto sa akin ng malambing na tinig niya. Para tuloy akong tuod na nakatayo sa kinatatayuan ko at hindi malaman kung anong gagawin sa mga oras na ito. Beatrix, look at me, utos ni Sir Russell, nang hawakan niya ako sa mukha at itaas ang mukha ko, pero dahil sa kaba ay napapikit ako. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bumilis rin ang tibok ng puso ko dahil kahit nakapikit ako, ramdam ko na sobrang lapit lang ng pagitan ng mga mukha naming dalawa. Nararamdaman ko ang init na nagmumula sa bawat pagbukas ng bibig niya at tumatama ang huminga niya malapit sa leeg ko. Lalo akong napapikit nang bumaon ang mainit na bibig ni Sir Russell sa leeg ko. Pakiramdam ko ay mabubuwal ako dahil sa ginawa niya,
kaya bigla ay napakapit ako sa braso niya. I missed you, mahinang bulong ni Sir Russell sa akin. Did you miss me too? Ha? Nauutol na tanong ko. Ngumiti sa akin si Sir Russell at hinawi ang ilang hibla ng buhok sa pisngi ko. It's okay. One of these days, mamimiss mo rin ako. Hindi ko tuloy alam kung anong isasagot ko. Nagmulat ako ng mga mata, sabay lunok ng sariling laway nang maramdaman kong sensual na damapo ang mga lips ni Sir Russell sa lips ko at pagkatapos ay mabilis na ginawaran ako ng magaang na halik. Pakiramdam ko ay biglang natunaw ang inis na nararamdaman ko para kay Sir Russell kanina. Walang salitang namagitan sa aming dalawa habang nakapulupot ang mga braso niya sa bewang at katawan ko bilang suporta, at nakakapit naman ang mga kamay ko sa balikat niya. Are you afraid of me? Bigla ay tanong ni Sir Russell. Oo, walang paligoy-ligoy at tapat na sagot ko. I am sorry for what happened earlier, hindyang paumanhin ni Sir Russell sa akin. Hindi ko maipapangako na hindi na mauulit, kapag nakita kitang may ibang kasamang lalaki. But I can assure you, hindi kita sasaktan Beatrix, iyon ang isang bagay na hindi ko magagawa sa'yo. Salamat, pero hindi mo dapat ginawa yon kanina. Kaibigan ko si George. Isa pa, nakakaawa ang hitsura niya dahil sa ginawa mo, nakasimangot na sagot ko. Hindi sumagot si Sir Russell. Niyakap lang niya ako ng mahigpit kaya napasandal at napadikit ang mukha at noo ko sa malapad na dibdib niya. Ewan ko kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para sumagot ng ganito kay Sir Russell. Naging honest lang naman ako sa kanya, para na rin alam niyang mali ang ginawa niya at hindi maganda. Babawi ako sa'yo, bulong ni Sir Russell, na hinaplos ang mahabang buhok ko. Just tell me kung anong gusto mo. Huminga muna ako ng malalim para humugot ng malalim na buntong hininga. Sobrang affected kasi ako sa sitwasyon namin ngayon, lalo na at yakap niya ako, dahilan para marinig ko ang parehong mabilis na tibak ng mga puso naming dalawa. Dalawa lang ang kaibigan ko. Baka pwedeng huwag mo naman akong pagbawalan na makipag-usap at makipagkita sa kanila, mahinang sagot ko. Yan ba talaga ang gusto mo, Beatrix? Tanong ni Sir Russell na bahagyang lumuwag ang pagkakayakap sa akin. Yes, mabilis na sagot ko. Ayaw mo bang magbakasyon abroad? Maaari kang mag-shopping at bumili ng ilang branded na bag o alahas. Mabilis na umiling at tumanggi ako. Hindi ko naman kailangan ang mga yan, agad na sagot ko. Akala siguro ni Sir Russell, mga material na bagay ang mahalaga sa mundo. Palibhasa mayaman siya, kaya ganon ang nasa isip niya. Lahat ay nadadaan sa pera. Alam kong gusto niyang bumawi sa akin, pero mas mahalaga sa akin ang magandang relasyon namin ng mga kaibigan kong dumamay at tumulong sa amin ng mga kapatid ko noong kailangan ko ng tulong, at sila ang tanging nanatili sa tabi ko. Alright, kung yan ang gusto mo, then I will allow you to be with them. But remember, they should not do anything that makes me jealous. Because, I can't promise that I'm going to be cool at that, sagot ni Sir Russell kaya napangiti ako. Talaga, masayang tanong ko. Tumanggaw si Sir Russell na may ngiti na rin sa bibig. Yes, lalong lumawak ang ngiti sa bibig ko. Natutuwa akong pumayag siya. Sure na ba yan? Baka bigla na namang magbago ang isip mo at kung anong gawin mo sa mga kaibigan ko, kapag may topak ka na naman. What is topak? Kunot ang noo na tanong ni Sir Russell. Ano nga ba ang English sa topak? Hindi ko rin alam. Kaya nag-explain na lang ako, baka biglang magbago ang mood niya at magalit siya kapag nakita ang mga kaibigan ko. It will happen if I find them touching you in an inappropriate way, Beatrix. Napaka-selfish ko sa lahat ng bagay na pagmamay-ari ko, sagot ni Sir Russell kaya natawa ako. Huwag kasing madumi ang isip mo. Nakita mo nang ang bading si George, ganon rin si Honey. Huwag mo silang pag-initan. Hindi ako ang type nila, kung hindi ikaw. Pareho kaming natawa ni Sir Russell. Biglang gumaan tuloy ang atmosphere sa pagitan naming dalawa. Malaking bagay talaga na nakapag-usap kami at nasabi ko sa kanya kung ano ang mga bagay na laman ng isip ko, at naging positive naman ang pagtanggap niya. It's late, let's shower, pagyaya sa akin ni Sir Russell. Bigla na namang pumitlag ang puso ko. Isipin ko pa lang na maghuhubad na naman ako sa harap niya ay nakakaramdam na naman ako ng kakaiba sa sarili ko.
Wala akong choice kung hindi habarin ang mataas na sapatos na suot ko. Hindi na rin ako nahirapan na buksan ang gown na suot ko dahil alerto ang lalaking kasama ko. Ang bilis ng mga kamay niya. Kahit hindi ko utusan, sa isang iglap lang, nahatak na ang zipper sa likuran ko pababa. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Dahan-daang hinubad ko ang damit na suot ko at ipinatong sa sink para hindi mabasa mamaya kapag naligo ako. Ang awkward lang talaga sa pakiramdam dahil pinanood akong maghubad ni Sir Russell. Sinundan ng mga mata niya maging ang bawat galaw ng mga kamay ko, maging nang habarin ko ang manipis na telang takip sa sensitibong bahagi ng katawan ko. Maliligo na ako, palon ko at mabilis pumasok sa shower room. Hindi kasi ako mapakali. Talagang nagiba ang pakiramdam ko sa katawan ko ngayong hubot-hubad ako, tapos nakatitig sa kahuberan ko ang mga mata ni Sir Russell, na para bang gusto niya akong kainin ng buo. Basta ko na lang pinahit ang gripo habang katapat ng ulo ang shower. Nang inig tuloy ang katawan ko nang bumuhos ang malamig na tubig sa katawan ko, pero nakatulong ito para hamupa ang init na nararamdaman ko. Natigilan ako nang mula sa likuran ko, yamakap at pumulupot sa bewang ko ang matigas na mga braso ni Sir Russell at marahang hinaplos ng isang kamay ang puson ko. Sinusubukan mo na naman ba akong iwasan, Beatrix? Ha? Hindi, lakas loob na pagkakaila ko. Sabi mo maligo na tayo. Kaya maliligaw na ako. Alright, tanging sagot ng kasama ako. Dumampi ang bibig niya sa balikat ko at pagkatapos ay nagsimulang maligo na rin si Sir Russell. Hindi niya ako kinulit ngayon kaya mabilis akong natapos maligo. Sabay pa kaming lumabas sa CR at nagbihis. Dahil wala akong dalang ekstrang pampalit ay damit ni Sir Russell ang suot ko. Siya naman ang kusang nagbigay ng polo niya sa akin at sinabing simula daw bukas, magpapabili siya ng mga damit na para sa akin. Sinabi kong hindi na kailangan dahil may mga damit naman ako sa bahay, pero umiling na lang si Sir Russell. Dahil ayaw kong matulog na basa pa ang buhok ko ay napagkasunduan naming manood muna kami ni Sir Russell ng movie. Tinanong niya ako kung may gusto akong gawin, pero ano pa ba ang magagawa namin kung hindi ang manood o kaya matulog na lang. May popcorn akong kinakain habang tahimik na umiinom naman si Sir Russell. Horror movie ang pinili ko para walang landian at baka madala pa kami sa tukso kapag romance. Nag-e-enjoy naman ako sa panonood dahil maganda ang palabas. Ang sweet pa nga namin dahil natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakahiga sa sofa at nakaunan ang ulo ko sa hita niya, habang nanonood at kumakain ng popcorn. Grabe naman yan, Kadiri. Muntik pa akong magsuka dahil halos bumaliktad ang sikmura ko sa napanood kong nakakadiring eksena. Tinawanan tuloy ako ni Sir Russell nang makitang hindi ko nalunok ang popcorn na nasa loob ng bibig ko at inabot ang tisyo kasi iniluwa ko. Gusto mo bang palitan natin ang movie? Tanong ni Sir Russell matapos makitang uminom ako ng tubig. Oo, iba na lang. Grabe, nakakadiri at nakakatakot naman yun. Baka hindi ako makatulog kapag ganyan, nakangiwing sagot ko. Inabot ni Sir Russell ang remote at naghanap ng panibagong movie. Inisa-isa niya ang mga palabas, hanggang bigla ko nalang nakita ang intimate scene ng isang English na palabas na naka-view sa screen. Nangunot ang noo ko habang may ngiti sa bibig na tumingin sa akin ang katabi ko at kumandat pa. How about this one? Nag-iwas ako ng tingin sabay irap sa kanya, ang many okis talaga ng lalaking ito. Kanina lang tila walang kabuhay-buhay nang manood kami ng horror movie. Tapos ngayon, buhay na ang kaluluwa at nakangisi pa. Hey, look at them, Beatrix. It's fun, pilyong sabi ni Sir Russell. Napalunok ako habang nag-iinit ang mukha. Paano kasi ang lazwa ng palabas? Talagang pinakita pa ang mga private parts ng mga katawan ng babae at lalaking nagtatalik sa ibabaw ng kama. May it's fun pa siyang nalalaman habang nasa pagitan ng hita ng lalaki ang babae tapos, bastos kasi pala ang pinili niya. Wala na bang ibang palabas na mas maganda pa dyan ha, Russell? Naiilang na tanong ko sa katabi ko. My goodness, hindi na nga ako berhin, pati isip at mga mata ko, corrupted na rin ng kung ano-anong nakikita ko nang dahil sa kanya. Kulang na lang ay takpan ko ang magkabilang tenga ko dahil sa mga malalakas na ungol na naririnig ko mula sa pinapanood ng katabi ko, as in talagang may ganito palang available na palabas sa telebisyon na akala ko ay bawal, dahil accessible sa mga minor viewers.
Hindi naman ako inosente sa bold, pero ang alam ko ay bawal ang ganito. May restrictions kasi dapat at hindi basta pinapayagan na ipalabas sa mga channel, kasi nga maraming mga batang viewers. Napaigtad ako, sabay lunok ng sariling laway nang gumapang ang mainit na palad ni Sir Russell sa exposed na hita ko sabay pisil. Mukhang affected siya at nadadala na rin sa nakikita at naririnig namin mula sa palabas, kaya naglulumikot na ang kamay niya. Hey relax, mahinang sabi ng katabi ko. Matutulog na ako, hating gabi na. Inaantok ako, saka masakit ang ulo ko, pagdadahilan ko para makaiwas sa kanya. Wala akong dalang pills, hopang lang talaga na walang mangyari sa amin. Dalawa ni Sir ngayon, dahil natatakot akong mabuntis niya. Sana lang ay magawa kong pigilan siya dahil sa tuwing kasama ko si Sir Russell, hindi siya nakakatiis na walang mangyari sa amin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang umiwas, pero susubukan ko kahit mahirap, lalo na at nakikita ko na kung ano ang epekto sa kanya ng intimate na palabas na pinapanood niya. Halos takbuhin ko para lang makarating sa kama at makalayo sa lalaking kasama ko, pero ang nakakainis, kahit nakahiga na ako ay naririnig ko ang anggulan ng palabas na pinapanood ni Sir Russell. Kumuha na ako ng malambot na unan at nakadipang sumubsob para hindi ko marinig ang malalaswang tunog mula sa palabas, pero malas talaga na naririnig ko pa rin pati ang bawat ingay na pumupuno sa malawak na silid na ito ni Sir Russell. Inis na bumangon ako habang nakasimangot na tinapunan ng masamang tingin ang lalaking nag-e-enjoy manood ng bastos. Dilat na dilat pa ang mga mata niya habang paminsan-minsang umiinom. Nagpipigil akong huwag siyang batuhin ng unan. Kaya pala lagi na lang akong kinakalabit kasi may ugali siyang manood ng ganyan. Lukot ang mukha na hindi ako nakatiis at bumalik sa sofa. Naabutan kong hawak ni Sir Russell ang baso na may lamang alak at bumaling sa akin nang maupo ako sa tabi niya. I thought, gusto mo nang matulog, sabi nito nang bumaling sa akin. Paano ako makakatulog kung ang ingay niyan, nakasimangot na tanong ko. Sino? Patay mali siya na tanong ng lalaking katabi ko. Baka pwedeng iba na lang ang panoorin mo, huwag na yan, malumanay na pakiusap ko. I can consider that if you will kiss me, sagot ni Sir Russell na akala mo nakikipag-deal sa negosyo. Hamaba ang nguso ko at nanliit ang mga mata. Masama ang hinala ko sa kiss na gusto niyang maging kapalit dahil kilala ko siya. Iyan ang simula para mangyari ang bagay na iniiwasan ko, kaya umiling ako. Ang sakit ng ulo ko, nahihilo pa ako tapos ang ingay naman dito sa room mo. Kung gusto mo manood niyan, hinaan mo ang volume, madrimang sagot ko, habang sinubukan kung effective ba ang naisip kong dahilan. May sakit ka ba? Bigla ay tanong ni Sir Russell. Marahang tumango ako. Kinagat ko na lang ang pangibabang bibig ko at yumuko. Ang hirap kasing magsinungaling ng harapan, pero kailangan kong gawin para iligtas ang sarili ko dahil kung hindi, siguradong magdamag na naman niya akong hindi titigilan. Napalunok ako ng lam-apat sa noo at leeg ko ang likod ng palad ni Sir Russell. Sinalat niya ako para marahil tingnan kung may lagnat ba ako. Wait, let me call Dr. Lo, sabi pa nito na mabilis na dinampot ang katabing cellphone. Huwag na, kailangan ko lang talaga ng sapat na pahinga. Kulang kasi ako sa tulog lately kaya masakit palagi ang ulo ko. Totoo naman ang dahilan ko, yun nga lang, wala talaga akong sakit at huwag sana akong makarma at magkasakit ulit. Alright, let's go to bed then. Nakahinga ako ng maluwag, kahit kinakabahan na matutulog ulit ako katabi ni Sir Russell sa ibabaw ng kama. Kahit paano, alam kong nakikinig siya sa pakiusap ko basta nasa good mood siya. Kinuha niya ang remote at pinatay ang telebisyon. Wala na ang maingay at nakakarinding mga ungol ng couple na pinapanood niya, kaya biglang naging tahimik ang buong silid na kinaroroonan naming dalawa. Ay nalalayan pa ako ni Sir Russell pabalik sa kama kaya lihim na nakokonsensya ako. Lakas loob na lang na humakbang ako kasabay niya at nanalangin na sana huwag niyang mahuling nagdadahilan lang ako. Kasi siguradong hindi ko na magagamit ang ganitong teknik sa mga susunod na araw kapag nalaman niya ang totoo. Thank you. Okay na ako, naiilang nasabi ko nang hatakin ni Sir Russell ang makapal na comforter at pagkatapos ay itinakip sa katawan ko. Abot-abot ang malakas na kabang nararamdaman ko nang humiga sa tabi ko si Sir Russell at kinabig. Ako palapit sa kanya.
Pumulupot rin ang braso niya sa bewang ko habang ang isa pa ay nakaunan ako. Good night, Russell. Nakapikit at mahinang bulong ko para malaman niyang gusto ko na talagang matulog. Good night. Babawi na lang tayo ng honeymoon, next time. Get rest, mahinang sagot ng katabi ko. Honeymoon daw. Hindi naman kami bagong kasal at sa kagabi-gabing may nangyari sa amin noong nasa penthouse niya ako, at sinulit pa niya nang magkasakit ako last month at nasa glass house lang niya sa Tagaytay nakatira. Malamig ang silid ni Sir Russell. Malakas ang buga ng hangin mula sa nakabukas na air condition, kaya masarap sa pakiramdam na bukod sa makapal na kumot ay nararamdaman ko ang init na nagmumula sa katawan at mainit na balat ng lalaking katabi ko at yakap ako. Nagkunwari akong tulog na, pero hindi ko makontrol ang malakas at mabilis na tibok ng puso, lalo na at nanunuot sa ilong ko ang natural na amoy ng katawan ng lalaking katabi ko. Hindi rin nakatulong sa kakaibang damdaming nararamdaman ko ang bawat marahang paghaplos-haplos ng kamay at daliri ni Sir Russell sa balat ko. Hindi tuloy ako nakatiis, kusang gumalaw ang kaliwang braso ko at yamakap sa katawan niya habang nakasiksik ang mukha sa malapad na dibdib ng lalaking katabi ko. Tila ba iyon lang ang hinihintay ni Sir Russell? Umangat ang isang kamay niya at dumapo sa pisngi ko at pagkatapos ay bahagyang itinaas ang mukha ko at biglang sinalubong ng mapangahas na halik. Malalim, mas agresibo at sensual ang halik na naranasan ko. Walang bahagi ng bibig ko ang hindi sinipsip at natikman ni Sir Russell nang panggigilan na naman niya ako. Hanggang sa naakit at nadala na rin ako, kaya unti-unting gumanti at sinabayan ko na rin kung paano niya ako halikan. Humihingal at naghahabol kami pareho ng hininga ng tigilan at pakawalan ni Sir Russell ang bibig ko. Tulad ko, napakabilis rin ang naririnig kong tibak ng puso niya kung saan nakadikit ang tenga ko. Matutulog na ako, kinakabahan na palm ko. Alright, good night, Beatrix, mahinang bulong ng katabi ko. Mas humigpit pa lalo ang pagkakayakap ni Sir Russell sa katawan ko na para bang ayaw niya akong mawala ako sa tabi niya kaya ganito na lamang kung yakapin niya ako. Nakatulog ako. Masarap ang naging tulog ko magdamag, hanggang sa nagising ako sa tunog ng alarm clock na nakaset sa cellphone ko. Nakayakap pa rin si Sir Russell sa akin kaya inalis ko ang nakapulupot niyang braso sa bewang ko at maging ang binti niyang nakadantay pa sa hita ko. Pumasok ako sa CR para umihi. Ewan ko ba, pero parang may humahatak sa akin na bumalik ulit sa ibabaw ng kama at mahigay katabi ni Sir Russell. Bigla ay naisip kong okay lang naman na huwag muna akong pumasok sa fast food, kahit isang araw lang. Parang ngayon ako nakaramdam ng pagod, kaya gusto kong mahiga at matulog ulit. Nag-send na lang ako ng text messages sa group chat namin ng mga kapatid ko at sinabi kong hindi muna ako makakauwi dahil napuyat ako kagabi. Nahiga ulit ako sa kama, katabi ni Sir Russell at binalot ko ang sarili ko ng kumot. Napangiti pa ako nang yakapin ulit ako ng katabi ko, kaya kusang yamakap rin ang isang braso ko sa katawan niya at sumiksik ang mukha ko sa dibdib niya. Naisip kong kung ganito kami ni Sir Russell, siguro naman ay magkasundo kaming dalawa. Mukhang kahit paano ay concern naman siya sa akin dahil nakita ko na nakinig naman siya sa pakiusap ko. Siguro nga, kailangan lang naming mag-usap ng maayos. Since may bago kaming kontrata, much better na maging open-minded ako pagdating sa sitwasyon naming dalawa para kahit paano, hindi ako mahirapan na pakisamahan siya. Mas okay na sa akin ang ganito, dahil hindi ko alam kung hanggang saan ko siya makakasama. Kung iisipin ko kasi ang laman ng kontratang pinirmahan naming dalawa kahapon, hanggang matapos. Makapag-aral ang cover niyang expenses ng mga kapatid ko. Meaning, matagal pa iyon dahil nasa high school pa lang sina Alona at Rito, tapos nasa elementary pa lang si Riza. Nagkunwari akong natutulog nang maramdaman kong gumalaw ang katabi ko. Nanatiling nakapikit ang mga mata ko at hindi ako gumalaw kahit panaramdaman kong humahagod ang isang kamay ni Sir Russell sa tagiliran ko pababa, hanggang sa pinisil niya ang isa sa pisngi ng mga puwet ko. Napasinghap tuloy ako, dahilan para marinig niya at malamang gising na ako. Good morning, mahinang bati sa akin ni Sir Russell. Good morning din, mahinang sagot ko habang nakasiksik pa rin ang mukha ko sa tapat ng dibdib niya. How do you feel now? Tanong ni Sir Russell habang panay ang marahang mga haplos ng palad sa bewang ko. Medyo okay na, pero magaan ang pakiramdam ko sa ulo ko, nakapikit na sagot ko.
You need enough rest, much better kung hindi ka napapasok sa work mo. Napakurap ako. Kung hindi ako papasok at magtatrabaho, paano ang mga bills ko? You have me, kasama yan sa agreement natin, kaya it's now my new responsibility. Hindi ka nababalik sa trabaho mo, sagot ni Sir Russell kaya natigilan ako. Seryoso ka ba talaga dyan? Kinakabahan na tanong ko. Yes, Beatrix, and I mean it. Parang masunurin na anak na tumanggo ako. Tama naman ang sinabi ni Sir Russell, dahil ipinaliwanag iyon sa akin ng abogado niya kagabi bago ako pumirma sa kontrata, kaya walang dahilan para makipagtalo ako ngayon sa kanya. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga bago nagangat ng mukha at tiningnan si Sir Russell. Sure ka ba dyan? Baka sa una lang yan. Wala akong tiwala sa ganyan, Russell. Hindi ka naman kasi marunong tumupad sa usapan, seryosong tanong ko dahil malinaw pa sa alaala ko ang agreement namin, 1 month. Mahinang natawa naman ang katabi ko na akala mo ay may nakakatawa sa sinabi ko. Nalukot tuloy ang mukha ko dahil mukhang hindi naman siya seryoso, gayong butter and bread para sa akin ang pinag-uusapan namin dito dahil mga kapatid ko at future nila ang sangkot dito. Seryoso ako ha, nanliliit ang mga mata na sabi ko. Yeah, of course. We have a written and signed agreement. Walang magbabago doon, sabi ni Sir Russell na kinabig na naman ako at niyakap ng mahigpit, sabay gulong sa kama, kaya napunta ako sa ilalim niya. Aray, ang bigat mo, malakas na wika ko nang daganan niya ako. Nginisihan lang ako ng lalaking nasa ibabaw ko at sinunggaban ang leeg ko at pagkatapos ay panay ang halik sa balat ko, paakyat sa punong tenga ko. Hindi tayo nakapag-honeymoon kagabi, bulong ni Sir Russell. Honeymoon daw, hindi ko na nga mabilang kung ilang ulit nang may nangyari sa amin. Pwede bang bukas na lang, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko ngayon. Pinangatawanan ko ang pagdadrama ko. Effective naman kagabi, kaya itutuloy ko na ngayon para sa kaligtasan ng mattress ko. But I want you baby, may lamang sa tinig na sagot ni Sir Russell. Babawi ako bukas, pwede rin na mamayang gabi kapag nakabawi na ako ng lakas. Uuwi muna ako sa amin para tingnan si Riza, pati na rin ang mga gamot na kailangan niya, kinakabahan na sagot ko. Really? Tila natutuwang tanong ni Sir Russell. Kagat ang pang-ibabang bibig na tumanggo ako. Bigla kasing idiniin ni Sir Russell ang sarili sa akin, kaya naramdaman ko ang matigas at namumukol na nasa pagitan naming dalawa at tumama sa pagitan ng mga hita ko. Then take a good rest, para ma-enjoy natin ang honeymoon natin mamayang gabi, sensual na bulong ng lalaking nasa ibabaw ko na alam kong kagabi pa nagpipigil na angkinan ako, dahil nagdadahilan akong masama ang pakiramdam ko, para wala munang mangyari sa amin habang wala akong siguradong proteksyon para sa sarili ko. Russell POV. Sige na, magkita na lang tayo mamayang gabi, tila nahihiyang palom ni Beatrix nang. Hinatid ko siya sa parking lot, where my men are waiting for her to send my wife sa bahay ng parents niya. Yes, wife, because by now, sigurado na akong naka-register na ang documents na pinirmahan namin ni Beatrix kagabi sa NSO. Kahit na hindi niya alam ang tungkol dito, ngunit isang araw, sasabihin ko rin sa kanya kapag dumating ang tamang pagkakataon. Well, this is the best way for me to protect her at para hindi ako ipakasal ni Daddy sa anak ng kalabang clan namin sa Russia for collaboration purposes. Alam kong malaki ang magiging epekto nito at magiging banta sa buhay ni Beatrix. Kaya siniguro ko na titira siya sa poder ko para maprotektahan ko siya sa matalim na kuko ng gaaman kong ama. Malaking gulo ang mangyayari kapag hindi ko tinupad ang kasunduang kasal ng pamilya namin ni Karen, ang nag-iisang babaeng tagapagmana ng Lineage Clan, na isa sa malaking mafia organization sa Moscow. Take care of her, seryosong utos ko sa 2 tauhan kong maghahatid sa asawa ko pauwi sa bahay niya. Yes boss, agad na sagot ng mga tauhan ko, bago pumasok at sumakay sa sasakyan kung saan nakasakay si Beatrix. Yumuko ako at dumukwang sa loob ng sasakyan. Are you sure na ayaw mong magpatingin muna sa doktor? Pangungulit na tanong ko. Umiling si Beatrix at sinabing okay lang daw siya. I wanted to call Dr. Lo to check on her again, but she refused.
Ayoko siyang pilitin, dahil sinusubukan kong maging mahinahon at hindi lumikha ng lamat sa pagitan namin. Baka kapag nagalit na naman si Beatrix ay baka pagtaguan pa ako. Bagaman, marami akong paraan upang mahanap siya na huwag siyang magtampo sa akin dahil siguradong ibablock na naman niya ang number ko at hindi sasagutin ang mga tawag ko. Tawagan mo ako kapag nakarating ka na sa bahay mo, okay? Sige, maikli at mahinang sagot ng asawa ko. Lumapit ako at hinalikan ang malambot niyang bibig. Alam kong nagulat siya, lalo na kasama niya ang mga tauhan kong nakaupo sa unahan ng sasakyan. Russell naman, nakakahiya sa mga tauhan mo, nanlalaki ang mga mata at bahagya pang itinulak ako ni Beatrix, habang namumula ang magkabilang mga pisngi. Napangiti ako, she's so plain and simple yet, kahit hindi gaya ng mga babaeng dumaan sa buhay ko na sobrang expensive ng look, pero ang lakas ng epekto niya sa akin. They won't mind, sagot ko at hinaplos ng hinlalaking daliri ang pangibabang lips at pagkatapos ay muling siniil ng halik. Kung hindi pa niya bahagyang nakagat ang lips ko, hindi ko siya titigilan. I can't stop kissing her, she's so addicting. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago lumingon sa mga tauhan ko. Siguraduhin niyo na babalik siya dito nang walang anumang gasgas, matigas na sabi ko sa dalawang tauhan ko. Copy boss, sabay pa nasagot ng mga tauhan kong maghahatid kay Beatrix. Matigas ang ekspresyon ng mukha na isinara ko ang pintuan. It's about time para sa susunod na gagawin ko, kaya matapos makitang lumabas na sa driveway ang kotseng sinakyan ng asawa ko ay agad na pumasok ako sa loob ng bahay at hinanap ang mayordoma ko. Boss, magalang nabati sa akin ng lumapit na butler ko na si Mrs. Ramirez. Start the preparation, make sure na malinis ang lahat dito and I don't want any mistake later, formal na utos ko sa kaharap ko. Noted, boss. Magalang na sagot ng kaharap ko. Nang mawala sa paningin ko ang butler na nakausap ko ay tinawagan ko si Vigor. I need to ask him something personal and important. Baka mabigyan niya ako ng matinong ideya dahil mga baliw sina Jared at Dexter na walang laman ang utak kung hindi mga asawa nila. As usual, seryoso ang tono ng tinig ni Vigor nang sagutin nito ang tawag ko. You're back, Russell, agad na sabi nito. Yes. It's been 2 days na, tipid na sagot ko. Paano ba yan, sa wakas kasal ka na? Curious na tanong ng kaibigan ko. Yes, napangiting, sagot ko. Di maganda, mukhang napakasaya mo ngayon, sa wakas nagustuhan mo ang babae, ha? Lalong lumawak ang ngiti sa bibig ko. Walang ideya si Vigor kung sino ang babaeng pinakasalan ko. Oo, sa sandaling itinoon ko ang mata ko sa kanya, alam kong gusto ko siya, kaya pinakasalan ko agad. That's great man, para hindi ka na pinagseselosan ni Dexter, natatawang sagot ni Vigor. Ikaw, kailan ka magseselos sa akin, nakangising tanong ko. Asa ka pa, hindi ka type ng asawa ko. Lalong lumakas ang pagtawa ko. Basta talaga pagdating sa mga asawa nila, daig pa ng mga kaibigan ko ang aagawan ko palagi. Sobrang territorial, lalo na si Fatima na itinago pa sa isla si Camila. Kidding aside man, congratulations, Russell. Finally, titino ka na, biro ni Vigor na bihirang mangyari. I need some suggestions, Vigor, kaya tinawagan kita, lakas loob na sabi ko kahit posibleng pagtawanan ako ni Vigor sa itatanong ko. What is it? Seryosong tanong ng kaibigan ko. How did you prepare for a big night? I mean, your honeymoon with your wife. Instead na sagutin ang tanong ko, tinanong pa ako ni Vigor pabalik. Why? Don't tell me. Sa dami ng babaeng na ikama mo, hindi mo alam kung paano ang gagawin mo sa honeymoon ninyo ng asawa mo, Russell. Napakamot tuloy ako sa ulo. Ipinaliwanag ko kay Vihar na iba kasi ang asawa ko sa mga babaeng nakilala ko at hindi siya madaling mapasunod. Unlike sa mga naikama ko noon na bigyan ko lang ng pera, alahas or expensive bags, magdamag na akong ayaw tigilan. Baka kapag ganon ang ginawa ko kay Beatrix, ibalik pa sa akin. Muntik nang mangyari iyon nang bigyan ko ng cellphone ang mga kapatid niya at pinagsabihan akong huwag ko nang uulitin dahil hindi nila kailangan. I mean, who does not need expensive stuff like an iPhone? Well, that makes Beatrix more special to me. Si Fatima ang tawagan mo o kaya si Dexter?
Sila ang tanungin mo tungkol dyan since mga lover boy ang dalawang iyon. Noong gabi ng aming kasal, pasimple kong binuhat ang aking asawa sa kama, walang drama, at ginawa namin iyon, sagot ni Vigor na wala man lang yatang kaswitan sa katawan. Masyadong stiff ang personality ng isang ito. Mabuti nga at tiklop kay Lay, lalo na noong naglilihi ang asawa niya few months ago at halos mabaliw kaming lahat sa paghahanap ng santol. Dahil dyan, inatake kami ng mga bubuyog. Sa sobrang kabobohan ni Jared na curious sa mga nakita sa farm habang naghahanap kami ng santol na pinaglilihian ni Lay. Binato ng gagong iyon ang bahay ng mga little butterfly na sumugod at kumagat sa aming apat. Wala akong nakuhang useful na sagot mula kay Vigor, kaya kahit ayaw kong tawagan si Dexter ay no choice ako. What do you want? Masungit na tanong ni Dexter. Mukhang pinahirapan na naman ni Aubrey ang isang ito at magulo ang mundo ngayon kaya mainit ang ulo. Paano? Binabawian siya ng asawa kasi pinilit niyang magpakasal sa kanya. Anong ginawa mong preparation noong honeymoon ninyo ni Aubrey? Walang paligoy-ligoy na tanong ko. At bakit bigla mo na lang naitanong sakin yan, parang naiirite si Dexter. Gaya rin ni Vigor, hindi sinagot ang tanong ko at ako pa ang tinatanong ngayon. Wala, gusto ko lang malaman para may ideya ako, kibat balikat na sagot ko. As if, hindi mo alam na isinumpa ako ni Aubrey that night. Saka huwag mo nang tanungin, private matters namin iyon ng asawa ko, stop being nosy. Lintik. Hindi ko pa nga nasabi at na-explain kung ako ang pakay ko, pinutol na agad ni Dexter ang tawag ko. Kung alam ko lang, na hindi ko siya mapapakinabangan ngayon, hindi ko uutusan ang mga tauhan ko na maghanap ng bayabas na walang buto sa Malaysia para hanggang ngayon ay inaaway pa siya ni Aubrey kasi wala siyang makita. Ano pa ba ang silbi ng mga kaibigan ko kung hindi naman mapakinabangan ngayon? Sa halip na makuha ang sagot na kailangan ko, na, bully pa ako. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana tinawagan ang mga baliw na iyon. Russell POV. Nagdadalawang isip ako kung tatawagan ko si Jared o hindi, nang biglang mag-ring ang phone ko. Speaking of the devil, I wonder what he wants this time at bakit niya ako tinatawag. Kasal ka na raw, Alexander. Totoo ba? Agad na tanong ni Jared na mukhang tumawag lang para samagap ng chismis tungkol sa buhay ko. Yes, happy nun nakangising tanong ko. Of course, magandang balita yan, labas sa ilong na sagot ni Fatima. Bakit bigla mo akong tinawagan? Tanong ko, kahit alam ko naman kung anong pakay niya. Nothing, I'm just verifying the news. Natawa ako, mga sismoso rin talaga ang mga kaibigan ko. Hindi na nakapaghintay si Fatima at siya pa mismo ang tumawag sa akin para tanungin ako. Kailan ka kinasal? Tanong pa ni Jared. Last night, tipid na sagot ko. Meaning, sino ang pinakasalan mo? Sabi ni Vigor, noong isang araw ka pa raw umuwi galing Russia. Paanong pinakasalan mo si Chanel kagabi kung nandito ka na pala sa Pilipinas? Sunod-sunod na tanong ni Jared. Sino namang may sabi sa iyong ang babaeng iyon nga ang pinakasalan ko? Natatawang tanong ko. What? You mean? Hindi mo ginawa ang kasunduan ng daddy mo at ng mga lineage clan. Kung kaharap ko lang si Jared sa mga oras na ito, siguradong nanlalaki pa ang mga mata ng chismasong kaibigan ko. Tinuwanan ko lang siya at tinanong kung paano ba ang ginawa niyang preparation noong mag-honeymoon sila ng asawa niya. I didn't do that. Inuwi ko si Camila sa bahay, hindi ko na pinauwi at pinakasalan ko na agad, sagot ni Jared. Ang malas ko naman, wala man lang pala sa mga kaibigan ko ang gumawa ng special na kahit ano para sa mga babaeng pinagdadamot nila sa lahat noong honeymoon nila. Tsaka anytime naman ay honeymoon namin ni Camila kaya hindi na kailangan yan, proud na sabi pa Jared. Wala akong nakuhang matinong mga sagot mula sa mga kaibigan ko, kaya matapos kong magpaalam ay umakyat ako sa taas at pumasok sa library. Agad na binuksan ko ang laptop ko at nag-research na lang online. Finally, I found some useful ideya na pwede kong magamit mamaya para sa preparation namin ng asawa ko. Tinawagan ko ang secretary ko. Inutusan ko siyang kumuha ng magagandang damit para sa aking asawa. Pati na rin mga damit na isusuot niya daily at ipahatid agad dito sa bahay. Alam na niya ang sukat ng asawa ko,
kaya madali na lang sa kanya ang pumili ng mga personal na gamit ng asawa ko. Kung si Avery kasi ang bibigyan ko ng pera para bumili, I am sure, hindi niya gagawin iyan kaya much better na ako na ang mag-arrange ng lahat para sa kanya. Nag-order ako ng maraming magagandang bulaklak para sa room arrangement na gusto ko. I personally hired someone to decorate our bed and also, pati na rin sa balcony. Ang lahat ay dapat gawin ng perpekto. Gusto kong maging masaya ang asawa ko sa first night niya dito sa bahay namin, kaya pinalinis ko ang buong bahay and also, pinapalitan ko ang design. Abala ako sa loob ng opisina ko nang magring ang katabi kong intercom. Sir, nariyan na po ang interior designer na tinawagan mo kanina, sabi ng butler ko. Send them in, maikling utos ko. Alam na niya ang gagawin at ganon rin ang butler ko. I already instructed everyone. Sinabihan ko na ang lahat, kaya I am expecting na magiging maayos ang trabaho nila. Hindi ako mapakali sa loob ng opisina ko kaya lumabas ako para tingnan kung nasunod ba ang bawat detail ng instructions ko. Tahimik na pumasok ako sa loob ng silid ko. Agad na binati ako ng mga naabutan kong staff na abala sa paglalagay ng design sa kama. Sir, may bisita po kayo sa baba, bigla ay sabi sa akin ng dumating na butler ko. Sino? Nagtataka na tanong ko dahil wala naman akong ini-expect na bisitang darating. Sina Sir Vigor. Po, napamura ako nang marinig ko ang sagot ng tauhan ko. Nagtataka ako kung bakit narito si Vigor dahil hindi naman siya invited pumunta dito ngayong araw. Ang akala ko ay si Vigor lang ang makikita ko, pero nandito rin pala at kasama niyang pumunta sina Dexter at Jared na parehong nakaupo sa sofa at naghihintay sa akin nang lumapit ako sa kanila. Anong ginagawa ninyo dito? Kunot ang noo na tanong ko sa mga kaibigan ko. Tuturuan ka namin, para expert ka na sa honeymoon ninyo mamayang gabi ng asawa mo, nakangising sagot ni Jared. Kung hindi ko pa alam, sigurado akong siya na naman ang pasimuno kaya nandito silang tatlo. Where's your wife? Tanong ni Vigor na gumagala ang paningin sa buong paligid. She's not here, tipid na sagot ko. Kung ganon, kung wala siya dito, bakit abala ang lahat sa paglilinis ng buong bahay? Tanong naman ni Dexter. Yes, pati sahig, nilampaso at sinabon pa ng mga katulong mo, sabi naman ni Vigor. Gusto ko ng malinis na bahay. Kauuwi ko lang, kaya pinalinis ko dito, kibot balikat na sagot ko, sabay sandal ng likod sa sofa. Interesting, komento ni Jared. Since hindi naman pala si Chanel ang pinakasalan mo, so, sino? Isa sa mga babae mo, bakit nakabuntis ka na ba? Nginisihan ko si Jared at umiling lang. I won't share anything about my wife information sa isang ito, kasi daig pa niya ang reporter na pumunta dito para lang magtanong tungkol sa asawa ko. Ikakasal ako sa babaeng pinili ko, tipid na sagot ko sa tatlo na pare-parehong natahimik nang marinig ang sinabi ko. Seryoso ka ba talaga dyan, Russell? Tanong ni Vigor. Yes, maikling sagot ko at inabot ang bouquet ng beer na dinala ng isa sa mga tauhan ko. You know very well kung ano ang magiging consequences sa ginawa mong ito, Russell. Handa ka na bang harapin ang iyong ama pagkatapos nitong biglaan at hindi inaasahang kasal? Tanong ni Vigor na gumagana na naman ang pagiging leader. Oo, gagawin ko ang lahat para protektahan ang asawa ko sa lahat ng bagay, Vigor, katulad ng kung paano ninyo protektahan ang mga sarili ninyong asawa, sagot ko. Kung ganon, ayusin mo ito. Ipaalam lamang sa amin kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, sagot ni Vigor habang parehong tahimik naman si Dexter na mukhang malalim ang iniisip. Walang nakakaalam sa kasal ko kagabi, sana ay itikom ninyong tatlo ang inyong mga bibig, at wag sabihin kahit kanino, seryosong sabi ko sa mga kaibigan ko. Sure, kami pa ba? We support you, Russell. Hindi namin sasabihin sa asawa mo kung ilang babae na ang naikama mo, nakangising sagot ni Jared na tinawanan ni Dexter. Better not, or else, hindi ka na welcome dito sa bahay ko. Really man, dahil lang sa babae, itatakwil mo ako, kunwari ay nasasaktan at hawak pa ang dibdib na tanong ni Jared. Huwag kang maarte, Jared. Ginawa mo rin naman yan kay Russell nang liwagan niya si Camila, natatawang sabat ni Dexter. Huwag mo akong ituro,
Ikaw itong sinapak si Roswell kasi nakita mong hinawakan niya sa kamay si Aubrey noong kasal ng daddy mo sa mommy niya. Balik paninisi naman ni Jared kay Dexter. Umuwi na nga kayo, ang iingay ninyo. Marinig pa yan ng asawa ko, baka isumpa ako, iritableng taboy ko sa mga kaharap ko. Ang iingay nila, nakukulili ang tenga ko, instead na naghahanda na sana ako para mamaya pagdating ng asawa ko ay ready na ako, pumunta pa sila dito para kulitin ako. Ang tanong, alam na ba ng asawa mo kung sino at ano ka, Russell? Bigla ay tanong ni Vigor kaya natigilan ko. No, napabuntong hininga na sagot ko. Ninisihan ako ni Dexter at tinapik sa balikat. Well, good luck na lang sa iyo, Russell. Sana maghirap ka rin katulad namin kapag nalaman na ng asawa mo kung anong ginawa mo para hindi na siya makakawala sa iyo. Hindi nga malayong mangyari iyon lalo na kapag nalaman ni Beatrix na basta ko na lang siya pinapirma sa marriage certificate namin nang hindi niya alam ang tungkol dito. Kapag nakaharap ninyo ang asawa ko, huwag ninyong banggitin ang tungkol sa bagay na ito. Hindi niya alam na kasal na kaming dalawa. Nilinlang ko siya sa pagpirma sa mga dokumento, at wala siyang alam tungkol dito. Pakiusap ko sa tatlo, dahil siguradong kapag hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol dito, for sure, ipapahamak ako ng katibilan ng mga dila nila, lalo na si Jared. Problema nga yan, Russell. Good luck talaga sa iyo kapag nalaman ng asawa mo ang ginawa mo. Sana hindi ka layasan gaya ko, nakangising sabi ni Jared na napailing pa. Ikulong mo agad, gaya ng ginawa ko kay Aubrey kaya hindi ako natakasan, mayabang na advice ni Dexter. Don't look at me like that, Russell. Legal ang kasal namin ni Leigh, kaya hindi ako naghirap ng ganyan, depensa agad ni Vigor. Natawa ako, as if naman hindi namin alam kung paano pinapirma ng kaibigan kong ito sa isang kontrata si Leigh, kapalit ng ilang daang milyones para pakasalan siya. Tinakat niya ang asawa niya noon na ipakukulong kasi ipinagkalat ng babaeng iyon na bakla si Vigor, at nasira ang reputasyon niya. Tapos ngayon, sasabihing legal ang kasal nilang dalawa, gaya rin naming tatlo na pinilit lang naman niyang pakasalan siya. Beatrix POV. Matapos akong ihatid ng mga tauhan ni Sir Russell dito sa bahay ay agad na kinamusta ko ang kapatid ko. Nadatnan kong nanonood ng vlog sa isang social media app si Riza tungkol sa pagluluto ng pagkain, katabi si Vito. Ate, bakit hindi ka po nakauwi dito sa bahay kagabi? Tanong ni Alona sa akin. Hindi ko agad napansin na malapit pala sa akin ang kapatid ko. Galing pala siya sa kusina at nagluto ng tanghalian namin. Malayo kasi ang lugar kung saan ginanap ang event, kaya nahirapan akong maghanap ng sasakyan pauwi. Isa pa, takot akong umuwi ng madaling araw kaya naghintay na lang ako doon hanggang umaga, nakangiting sagot ko. Ayaw ko rin namang magsinungaling sa mga kapatid ko, pero kailangan kong gawin ito. Alam kong mag-aalala sila kapag nalaman nila ang nangyari sa party ng lolo ni George, kaya mas mabuting ilihim ko na lang ang tungkol doon. Siya nga pala, dito muna kayo. Lalabas muna ako saglit, may bibilhin lang ako sa pharmacy at masakit ang ulo ko, palon ko sa mga kapatid ko. Hindi kasi ako bumili ng contraceptive pills ko kanina nang bumaba ako sa sasakyang naghatid sa akin. Ayaw kong makita ng mga tauhan ni Sir Russell na pumunta ako sa pharmacy para bumili ng gamot dahil baka magkaroon sila ng ideya kung ano ang bibilhin ko. Ate, sama ako. Gusto kong bumili ng ice cream, naglalambing na sabi ni Riza. Sige. Tara na, yaya ko sa kapatid ko. Minsan lang naman siyang maglamang kaya hinayaan ko na. May extra naman akong pera at kahit paano ay may magagamit rin ako, tapos malapit na rin ang sahod ko sa coffee shop at sa fast food na pinapasukan ko. Kapag ganito, pwede akong mag-add ng additional sa expenses ng budget ko monthly. Sabay kaming pumasok ng kapatid ko sa Mercury Drugstore. Hinayaan kong bumili ng gusto niya si Riza. Habang ako naman ay agad pumila sa counter at bumili ng contraceptive na sapat para sa 2 buwan. Mabuti na ang sigurado. Hindi naman nagtanong ang kapatid ko kung para saan ang pills na binili ko, dahil sinabi kong hindi maganda ang pakiramdam ko. Mabilis lumipas ang maghapon. Alas 5 pa lang, may natanggap na akong text message mula kay Sir Russell at sinabing sisunduan ako ng tauhan niya, by 8 o'clock at sa bahay na daw niya ako mag-dinner.
Maaga akong aalis ngayong gabi, Alona. Ikaw muna ang bahala sa mga kapatid natin, sabi ko sa kapatid ko habang pinapanood niya akong magbihis. 7:30 pa lang ngayon, mas maaga sa karaniwang preparation ko kung papasok ako sa coffee shop kaya alam kong nagtataka ang mga kapatid ko dahil alam nila ang karaniwang routine ko kapag aalis ako sa gabi. Sige po, ate, magalang naman na sagot ng kapatid ko. Ngumiti ako sa kanya at ginulo ang buhok niya. Dalaga ng tingnan si Alona. Maganda siya at mas maputi kumpara sa akin. Namana niya ang kulay ng aming nanay. Kung titingnan, matangkad rin siya at kahit bata pa, hindi maitago ang magandang feature ng mukha niya. Ate naman, hindi na ako bata, nakasimangot na sabi ni Alona habang sinusuklay ng daliri ang magulong buhok. Oo na, kaya huwag ka munang magpapaligaw, lalo na ang mag-boyfriend para makapag-focus ka sa pag-aaral mo, pangaral ko sa kapatid ko. Hamaba ang nguso ng kapatid ko dahil sa narinig na sinabi ko. Oo na, wala namang nanliligaw sa akin sa school, ate, kasi nerd daw ako, sagot ni Alona. Sinong may sabi ng ganyan? Kunot ang noo na tanong ko. Nako, ate, huwag mo nang pansinin yan. Pabor iyan sa akin para walang iisipin na asungot sa buhay ko, nakangising sagot ng kapatid ko. Abala kaming dalawa sa kwentuhan habang sinusuklay ko ang mahabang buhok ko nang marinig ko ang malakas na sigaw at pagtawag sa akin ni Vito mula sa ibaba. Ate, may bisita ka. Nagkatinginan kami ni Alona at parehong nagtatanong kung sino ang dumating na bisita ko. Ewan ko, ate, wala akong ideya. Baka si Ate Honey, sagot ni Alona nang tanungin ko kung alam niya kung sino ang nasa labas. Kapag kasi tauhan ni Sir Russell, hindi man sila personal na pumupunta dito sa bahay kapag sinusundo ako dahil ayaw ko. Pinagsabihan ko silang sa kanto na lang ako hintayin dahil ayaw kong makita sila ng mga kapitbahay ko na hatid sundo nila ako. Lumabas ka na kasi, ate, para malaman mo kung sino, sagot ni Alona nang utusan kong tingnan kung sino ang dumating na bisita. Bumaba na lang ako sa makitid naming hagdan. Saglit na natigilan ako at nagulat ng datnan kong nakaupo sa sofa si Sir Russell, kausap si Riza. Nandito na pala si Ate Bea, Kuya Russell, sabi ni Riza nang makita ako. Dam ako sa kinatatayuan ko ang paningin ni Sir Russell kaya nagtama ang mga mata naming dalawa. Magkasunod na napalunok tuloy ako. Sinabayan rin ng biglang pagbilis ng tibok ng puso ko, habang magkahinang ang mga mata naming dalawa. Kung hindi pa ako bahagyang itinulak ni Alona mula sa likuran ko ay hindi ako babalik sa sarili kong katinoan, dahil saglit na natigilan ako. Ate, ang gwapo naman ng bisita mo, kinikilig na bulong ng kapatid ko. Manahimik ka, baka marinig ka niyan, wika ko kay Alona sa likuran ko. Marahang humakbang ako palapit sa kinauupuan ni Sir Russell at tipid na ngumiti sa kanya. Hindi ko kasi akalain na pupunta ulit siya dito at personal na sasanduan ako. Ate, ang daming dalang pagkain ni Kuya Russell. Dapat pala, hindi na ako nagluto ngayong gabi, sabi ni Vito na siyang in charge sa pagluluto ng hapunan. Okay lang yan, itabi mo na lang para bukas, sabi ko sa natutuwang kapatid ko. Good evening, Russell, nahihiyang bati ko nang harapin ko ang bisita namin. Ngumiti siya sa akin at sinabing lumapit ako sa kanya. Wala tuloy akong choice kung hindi ang tumabi sa kanya kahit maliit ang space sa tabi niya. Riza, kumain na kayo, utos ko sa mga kapatid ko dahil hindi ako komportable na nakabantay silang dalawa ni Alona sa amin ni Sir Russell. Ate, dito rin ba kayo kakain ni Kuya Russell? Tanong ng kapatid ko. Tumingin ako sa katabi ko na tumanggo sa akin kaya na-surprise talaga ako. Oo. Awkward na sagot ko kay Alona, dahil hindi ko inaasahan na papayag si Sir Russell na kumain dito kasama namin. Ihahanda ko lang muna ang lamesa, mahinang sabi ko nang tumalikod ang dalawang kapatid ko at sabay na pumasok sa maliit naming kusina, kaya naiwan kaming dalawa ni Sir Russell na magkatabi dito sa maliit naming sala. Wait, Beatrix, sagot ni Sir Russell. Hindi tuloy ako nakatayo at nagangat ng mukha at napatingin kay Sir Russell. Bakit? Kinakabahan na tanong ko. Imbes na sagutin niya ang tanong ko, bumaba ang mukha niya palapit sa akin at tinawid ang pagitan naming dalawa. Hindi ko tuloy nagawang iwasan ang halik na natanggap ko,
lalo na at hinawakan ni Sir Russell ang likuran ng batok ko bilang suporta. Russell, baka makita tayo ng mga kapatid ko. Kinakabahan na bulong ko at bahagyang tinulak ng kamay ko ang dibdib niya nang pakawalan ang bibig ko. They're all busy inside, mahinang sagot ng katabi ko na hinaplos pa ng hinlalaking daliri ang gilid ng bibig ko. Napalunok ako at hindi malaman kung anong gagawin at isasagot sa kanya. Sobrang lapit lang ng pagitan ng mga mukha namin at magkadikit rin ang aming mga katawan. Wala sa sariling nakagat ko tuloy ang pang-ibabang labi ko, dahilan para makita ko sa mga mata ni Sir Russell ang kakaibang emosyon habang nakatitig sa mukha ko. I missed you, mahinang bulong ni Sir Russell, sapat para marinig ko. Ate, handa na po ang lamesa, bigla ay sabi ni Alona na lumabas sa kusina at tinawag kami ni Sir Russell. Kain na tayo, mahinang sabi ko. Akala ko tatayo na ang katabi ko, pero tinanong muna ako. How do you feel now? Much better na po, nag-iinit ang mukha na sagot ko. Malinaw pa kasi sa isip ko kung ano ang nangyari nang minsang tanungin ako ni Sir Russell noong nakaraang buwan nang nagkasakit ako. Alam kong mauulit rin iyon, lalo na at kagabi ko pa iniiwasan na may mangyari sa aming dalawa. Tumayo na si Sir Russell at iginiya ako patayo. Let's eat then. Gusto kong pumiksi ng pumulupot sa bewang ko ang braso niya at nakahawak pa sa tagiliran ko ang kamay. Nag-aalangan akong makita kaming ganito ng mga kapatid ko, pero nahihiya rin akong pagsabihan si Sir Russell na lumayo sa akin. Ate, kain na po kayo. Masarap ang ulam na dala ni Kuya Russell, sabi ni Ailey na nagniningning ang mga matang nakatingin sa pagkaing nakahain sa ibabaw ng lamesa. Ang dami palang dalang pagkain ni Sir Russell. Para tuloy fiesta dito sa bahay at napuno ng ulam at may prutas pa. Upo na, nahihiyang sabi ko. Ang liit kasi ng bahay namin kumpara sa CR niya sa mga bahay na pinuntahan namin. Kahit naka-jeans lang siya at simpleng t-shirt, hindi may kakaila na hindi siya bagay dito sa lugar namin, pero kahit paano, natutuwa ako, wala akong narinig na kahit anong reklamo kay Sir Russell. Anong gusto mong kainin? Mahinang tanong ko sa katabi ko, dahil hindi ko siya nakitang kumuha ng pagkain. Anything, I am fine with any of that, sagot ni Sir Russell kaya nagsandok ako ng kanin at 2 ulam at nilagay sa pinggan sa harap niya. Kuya Russell, foreigner ka po ba? Madaldal na tanong ni Riza, habang nakatingin pala sa katabi ko. Hindi, mabilis na sagot ni Sir Russell. Akala ko po foreigner ka, kasi ang gwapo mo. Pinandilatan ko ng mga mata ang kapatid ko. Mukhang na starstruck pa yata sa bisita namin dito sa bahay. Riza, kumakain ka na at huwag kang madaldal, saway ko sa bunso namin. It's okay, it's fun anyway. I don't have any siblings, so I am enjoying having kids around me, nakangiting sabi ni Sir Russell na ngumiti sa kapatid ko. Ngayon lang ako nakarinig ng maliit na detalye tungkol sa lalaking katabi ko. Kahit minsan kasi, hindi ako nagtanong tungkol sa personal na buhay niya. Wala pala siyang kapatid. Ibig sabihin, mag-isa lang siyang anak at sa tingin ko, napakayaman rin ng pamilya niya. Last na tanong na lang, Kuya Russell. Ilang taon ka na po? Muling tanong ni Riza na umiiral ang curiosity. Nagkunwari akong nauuhaw kaya uminom ako ng tubig habang hinihintay ang magiging sagot ni Sir Russell. 32. Pwede na po kayong mag-asawa. 21 na si Ate Bea. Bigla ay sabat ni Alona dahilan para maubo tuloy ako. Pasaway talaga kung minsan ang mga kapatid ko. Sinaman ko sila ng tingin, pero walang pakialam ang mga ito na nag-uusap sa harap ko. Mukhang nakuha na ni Sir Russell ang loob nila. Maging si Vito na tahimik ay naging maingay na rin at sinabing wala pa daw pumupunta dito sa bahay para umakyat ng ligaw sa akin, kaya wala daw karibal ang lalaking katabi ko. Usapang lalaki, bantayan mo ang Ate Beatrix mo for me ha, Vito, wika ni Sir Russell na tinaasan ng kamay ng kapatid ko na tila nangangako pa sa kausap namin. Pati rin kami Kuya Russell. Babantayan namin si ate. Aba, sayang ang magandang lahi ninyo kapag naunahan ka ng iba, pilyang sabat ni Alona kaya nagtawanan sila. Pinagmasdan ko ang mga kapatid ko at si Sir Russell. Sobrang inosente nila at walang ideya sa kung ano ang tunay na sitwasyon namin ng taong kasama namin ngayon.
Ang bilis na nakuha ni Sir Russell ang loob at tiwala ng mga kapatid ko, lalo na at ang alam nila ay boyfriend ko siya, kaya tinanggap agad siya ng tatlo. You heard that, Beatrix? Tanong ni Sir Russell na pinisil ang kanang hita ko sa ilalim may lamesa. Ang alin, maang natanong ko, dahil malalim ang takbo ng isip ko habang masaya silang nag-uusap. Payag na silang sumama sa bahay natin, mayabang na sagot ni Sir Russell kaya awang ang bibig na napatingin ako sa mga kapatid ko. Hindi ko pa sila nakakausap tungkol dito. Naghahanap pa ako ng sapat na lakas ng loob para kausapin sila, pero ganito lang kabilis na nakumbinsi silang lahat ni Sir Russell na sumama sa bahay niya at tumira kasama ako. Beatrix POV. Masaya ang naging hapunan namin dito sa bahay. Feeling at home naman si Sir Russell at wala akong nakitang kahit anong pagkailang sa pakikitungo niya sa mga kapatid ko. Kung saan-saan na nga napunta ang usapan nila, habang ako naman ay tahimik na nakikinig at paminsan-minsan ay sinasaway si Alona at ganun rin si Riza na napakaraming tanong kay Sir Russell. Aalis na muna kami ng Kuya Russell ninyo. Matulog kayo ng maaga at walang magbababad gumamit ng cellphone. Kung hindi, kukunin ko yan bukas, seryosong bilin ko sa mga kapatid ko. Opo, ate. Ingat po kayo ni Kuya Russell, magalang na sagot ni Alona na siyang in charge dito sa bahay kapag wala ako at nasa trabaho. Sabay na lumabas kami ni Sir Russell sa pintuan. Hindi ako tumutol nang kunin niya ang kamay ko at walang pakialam na pinagsalikop. Magkahawak kamay tuloy kaming naglalakad palabas ng maliit na eskenita, kung saan, alam kong maraming mga mata ng mga nakatambay na mga kapitbahay namin ang ngayon ay nakasunod sa aming dalawa. Pinagbuksan pa ako ni Sir Russell ng pintuan ng sasakyan niya nang makarating kami sa tapat nito, bago lumigid at sumakay sa driver seat. Tahimik na naghihintay lamang ako sa kinauupuan ko hanggang sa binuksan niya ang makina at pinasibat na ang kotse at nagsimulang nagmamaneho. Katahimikan ang namagitan sa aming dalawa habang nagmamaneho si Sir Russell at sa kalsada nakatutok ang mga mata. Wala rin akong maapuhap na pwedeng sasabihin sa kanya, para magsimula ng kahit anong conversation sa pagitan naming dalawa, kaya gaya ni Sir Russell ay iginala ko na lang ang paningin ko sa bawat lugar na dinadaan namin ngayon. Lumipas ang mahigit 15 minuto nang marinig kong nagsalita si Sir Russell. Napakaswerte mo sa mga kapatid mo, they're so sweet, bigla ay sabi ng kasama ko, kaya napatingin ako sa kanya. Seryoso siyang nagmamaneho at kahit may kadiliman, hindi may kakailan na gwapo nga siya, lalo na at napakatanggos ng ilong. Nagkaroon tuloy ako ng lakas ng loob at nakakita ng pagkakataon para magpasalamat sa kanya. Salamat sa dinala mong pagkain kanina sa bahay, nakangiting sabi ko. Nagustuhan mo ba? Tanong ng kasama ko. Oo, masarap, agad na sagot ko. Mas masarap ako dyan, mayabang na sabi ng kasama ko kaya natigilan ako. Napakurap na lang tuloy ako. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko. Bigla namang tumawa si Sir Russell habang babukasara ang bibig kong nakatingin sa kanya. Inirapan ko tuloy siya at umayos ng upo. Saglit na lumingon sa akin si Sir Russell at ngumiti. Kidding aside, I really enjoyed being with you guys, it's fun. Pakiramdam ko ay may kung anong malakas na kumakabog sa loob ng dibdib ko nang marinig ko ang sinabi ni Sir Russell. Kung sa bagay, nakita ko naman kung paano sila nag-usap-usap ng mga kapatid ko. Kaya nga nalaman ko ang ilang detalye tungkol sa kanya at sa buhay niya. Na kahit minsan ay hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para tanungin siya. Salamat, tipid na sagot ko. For what? Tanong ni Sir Russell at muling bumaling pa sa akin. Sa pagiging mabait at mapagbigay sa aking mga kapatid. You see, nagustuhan ka nila agad, paliwanag ko. Nakikita ko yan, natutuwang sagot agad ni Sir Russell. How about you? Hindi ko agad nakuha ang ibig niyang sabihin kaya tinanong ko siya. Anong ibig mong sabihin? Kailan mo ako magugustuhan? Pakiramdam ko ay sisabog ang dibdib ko sa naging tanong ni Sir Russell. Hindi ko alam kung seryoso ba talaga siya sa tinatanong niya sa akin, dahil pareho naman naming alam kung bakit kami magkasamang dalawa. Bakit kailangan mo pang tanungin yan? Nakuha mo na mga ako, hindi na big deal kung gusto kita o hindi, dahil gagawin ko naman kung ano ang gusto mo, seryosong sagot ko.
Bigla ay naging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Sir Russell nang bumaling sa akin. Aside from that, may nararamdaman ka bang espesyal sa akin? Muling tanong ng kasama ko. Ngayon ko lang napansin na nakahinto na pala ang sasakyan niya at nasa tapat na ng malaking gate na pamilyar sa akin. Isang malalim na buntong hininga muna ang pinakawalan ko, bago sinagot ang tanong ni Sir Russell. I am sorry, pero hindi ko alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Sobrang affected kasi ako sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, namin ng pamilya ko. Never kong naisip ang makipagrelasyon sa kahit kanino, dahil hindi naman ako handang tumatanggap ng manliligaw. Nasa pamilya ko ang focus ko, tapos bigla kang dumating sa buhay ko, which is nangyari sa maling paraan pa. Napayuko ako matapos sabihin ito kay Sir Russell. Naalala ko kasi kung paano ako napunta sa club at basta na lang pumasok sa VIP room kung nasaan siya at kasama ang mga lalaking armado pa. Did you regret everything that happened to us, Beatrix? Seryoso ang ekspresyon ng mukha na tanong ni Sir Russell sa akin. Umiling ako at sinundan ng muling paghugot ng isang malalim na buntong hininga. No, kahit kailan, hindi ko pagsisihan iyon dahil nailigtas ko ang buhay ng kapatid ko. Kung ganun, iyon ay isang magandang simula para sa ating dalawa. Hindi ko na nagawang magtanong kay Sir Russell kung ano ang ibig niyang sabihin dahil binuksan na niya ang pintuan at bumaba na sa sasakyan. Gaya kanina, lumapit na naman siya sa akin at inabot ang kanang kamay ko at muling pinagsalikop. Naramdaman ko na naman ang kakaibang tibok ng puso ko, lalo na ngayong magkalapat at magkadikit ang mga balat naming dalawa. Nabaling ang tingin ko sa magkasalikop na mga kamay namin ni Sir Russell habang naglalakad kami palapit sa malaking pintuan. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang epekto nito sa akin. Siguro ay dahil alam kong sa paghakbang ko papasok sa loob ng bahay na nasa harap ko ay malaki ang magbabago sa buhay ko. Welcome home, may ngiti sa bibig na sabi ni Sir Russell nang makapasok kami sa loob ng magarang bahay. Home. Oo nga pala, hindi ko pwedeng kalimutan ang sinabi niyang dito na ako titira pagbalik niya mula sa kung saang lugar man siya pupunta. Binati kami ng ilan sa mga tauhan ni Sir Russell. Ngumiti ako sa kanila habang formal at seryoso ang ekspresyon ng mukha ng lalaking kasama ko. Tahimik na pumasok ako sa elevator hanggang sa tumigil ito sa top floor. Hindi pa rin binibitawan ni Sir Russell ang kamay ko, kaya nag-iingat akong huwag niyang maramdaman ang labis na kabang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Are you okay, Beatrix? Tanong ni Sir Russell sa akin bago buksan ang pintuan ng silid niya. Oo, maikling sagot ko. Mukha kang kinakabahan, takot ka ba sa akin? Awkward na ngumiti ako. Malakas pala ang pakiramdam ni Sir Russell, kaya naramdaman niya na kinakabahan talaga ako. Tipid na ngumiti ako sa kanya at tumayo ng tuwid. Okay lang ako, don't worry. Are you sure? Tila hindi convinced na tanong ni Sir Russell sa akin na sinuri pa ng mga mata ang mukha ko. Tumayo ako ng tuwid at pilit ngumiti. Ewan ko ba naman kasi kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon. Siguro epekto na ito ng labis na pag-iisip ko tungkol sa kontratang pinirmahan namin ni Sir Russell, kaya bigla na lang ay kinakabahan ako. Kakaiba ang mabangong amoy na nalanghap ko nang bumukas ang pintuan at pumasok kami sa loob ng silid ni Sir Russell. Nanunuot ito sa ilong ko at ang sarap sa pakiramdam, kaya saglit na nakalimutan ko ang mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Come, pagyaya sa akin ni Sir Russell at iginiya ako. May mga fresh flowers rin akong nakita sa paligid na ngayon ko lang napansin dahil hindi ko naman ito nakita kagabi nang isama niya ako at dito natulog. Saglit na tumigil sa gitna ng silid si Sir Russell at hinarap ako. Let's shower first. Okay. Malakas ang kaba sa dibdib na sagot ko. Sabay kaming pumasok sa loob ng CR. Hindi pa nga naisasara ang pintuan ng kabijin ako ni Sir Russell at mabilis na pinatakan ng halik sa bibig. Ang bilis rin ng kilos ng mga kamay niya, natagpuan ko na lang ang sarili kong nakatayo sa gitna ng shower room at hubot-hubad na. Kahit panay ang paglulumikot ng mga kamay ni Sir Russell sa katawan ko ay maayos na nakatapos kaming maligo. Sinamahan na rin niya ako sa wardrobe niya na may connecting door galing mismo sa CR, kaya hindi na kailangang dumaan sa silid niya. Suotin mo ito. Nanlaki ang mga mata ko sa damit pantulog na hawak ni Sir Russell at gusto niyang ipasuot sa akin.
It will surely look nice on you. Sabi pa niya na ang mga mata ay sumulyap pa sa katawan ko. May suot naman akong puti at makapal na roba. Komportable akong ito ang suot ko, pero sigurado akong kabaliktaran nito ang mararamdaman ko kapag isinuot ko ang manipis na damit pantulog na hawak ko ngayon. Baka pwedeng humiram na lang ako ng damit mo, nahihiyang sabi ko. This is your first night here, Beatrix. I want it to be special for both of us, sagot ni Sir Russell na basta na lang inalis ang puting towel na nakapulupot sa bewang niya kaya kitang-kita ko na naman ang kahuberan niya. Hindi ko alam kung ilang ulit na napalunok ako at yumoko habang nakatitig ang mga mata ko sa manipis na nighties na hawak ko. Nagangat lang ako ng mukha nang maramdaman kong hinawakan ni Sir Russell ang balikat ko at dahan-daang ibinaba ang makapal na rub ang suot ko. Please, put it on, mahinang bulong niya kasabay ng mahinang pagpisil sa balikat ko. Sige, sandali lang, nahihiya at nag-iinit ang magkabilang pisngi na sagot ko. Dahan-daang isinuot ko ang kapirasong tel ang hawak ko. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang magsuot nito gayong wala nang natakpan sa katawan ko. Napakanipis ng tela, tapos wala rin siyang binigay na underwear kaya halos hubad rin akong nakatayo sa harap niya. Beautiful, mahinang sabi ni Sir Russell habang nakatingin ang mga mata sa katawan ko. Pumulupot bigla ang braso niya sa bewang ko at idiniin ang sarili sa akin habang gumagapang ang bibig sa balikat ko. Come with me, mahina na bulong ni Sir Russell sa akin. Ang akala ko ay sa loob ng silid niya ako dadalhin pero hindi pala. Binuksan niya ang salaming pintuan at tumambad sa paningin ko ang napakagandang arrangement dito sa veranda sa labas ng room niya. Malamlam ang liwanag na nagmumula sa maliliit na mga ilaw sa buong paligid. Parang pinarisan ang madilim na kalangitan at maraming nagkalat na mga nakasinding kandila. Napakabango ng simoy ng malamig na hangin at napakasarap sa pakiramdam. May malaking kama sa gitna, katabi ng mataas na table kung saan may nakalagay na 2 transparent na mataas na baso at bote ng alak. Napasinghap ako nang umangat ang paa ko sa sahig at binuhat ni Sir Russell. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa malapad na kamang nasa gitna ng veranda kung saan may mga nagkalat na petals ng pulang rosas sa ibabaw. Ang lambot ng kama, parang bulak sa pakiramdam ko ang puting sapin ng lamapat ang likod ko sa ibabaw nito nang ay lapag ako ni Sir Russell at pagkatapos ay siniil ng maalab na halik. Kakaiba siya ngayon. Hindi ako sigurado, pero pakiramdam ko ay napakalambing ng pakikitungo ni Sir Russell sa akin. Hindi rin may kakaila na pinagkagastusan niya ng malaki ang lugar na ito dahil napakaganda ng arrangement. Mula sa bibig ko, dahan-daang naglandas ang mga bibig ni Sir Russell sa pisngi ko, pababa sa punong tenga ko at pagkatapos ay bumaon ang mainit na bibig. Dahil mahaba-habang gabi ang hihintayin natin, magdiwang muna tayo, husky na bulong niya sa akin. Bahagya siyang lumayo sa akin at hinabot ang baso sa lamesa. Mabilis na binuksan ni Sir Russell ang bote ng alak at pagkatapos ay nagsalin, inabot ko ito nang bigyan niya ako at sabay na itinaas sa hangin. Cheers, wife, mahina at nakangiting sabi ni Sir Russell sa akin. Wife, baka ganon na rin ang ibig sabihin niya kasi base sa kontratang pinirmahan namin ay magsasama na kaming dalawa. Tumanggaw na lang ako at bahagyang itinaas ang basong hawak ko. Mabilis naman niyang pinagdikit at pagkatapos ay sinabing inumin ko. Sinunod ko ang sinabi ni Sir Russell. Mabilis na dinala ko sa bibig ko ang baso at tinungga ang alak na hawak ko at agad nilagok. Magkahalong pait, tamis at init ang naramdaman kong damaloy sa lalamunan ko. Kakaiba ang lasa, hindi ko maipaliwanag, pero kahit first time kong natikman ito ay nagustuhan ko. How is it? Tanong ni Sir Russell. Okay naman, mahinang sagot ko dahil bukod sa lasa ng alak na nasa isip ko ay distracted rin ako dulot ng mainit na palad ni Sir Russell, na marahang humahagod at manakanak ang pumipisil sa naka-exposed na hita at binti ko. Malamig ang simoy ng hangin, pero dahil na rin sa epekto ng alak ay baliwala ito sa akin. Wala sa sariling nakagat ko ang lips ko para pigilan ang ungol na gustong kumawala sa lalamunan ko, dulot ng masarap na sensasyong nararamdaman ko sa bawat paghagod ng palad ni Sir Russell sa balat ko. Kakaiba ang epekto sa akin ng bawat paghaplos at paggapang ng daliri at kamay ni Sir Russell sa hita ko. Take a sip, baby,
Mapang-akit na sabi ni Sir Russell nang ailapit sa lips ko ang basong hawak niya. Ginawa ko ang gusto niya. Tinanggap ko ang alak hanggang sa unti-unting nilagok ko ang laman. Hindi ako tumutol nang naramdaman kong lumapat ang bibig ni Sir Russell sa basa pang lips ko at siniil ako ng halik. Narinig kong inilapag niya ang hawak na baso sa katabing lamesa at pagkatapos ay mabilis na pumulupot ang braso sa katawan at bewang ko at niyakap ako ng mahigpit. Kasabay ng paglapat ng likod ko sa malamig at malambot na kama ay ang pagdaigan ng katawan ni Sir Russell sa ibabaw ko. Tanging manipis na boxer lamang ang suot niya kaya damang-dama ko ang init na nagmumula sa nag-aapoy na balat niya. Hindi ko napigil ang hilinghing nang bumaba ang mainit na bibig ni Sir Russell sa leeg at balikat ko. Napakasarap sa pakiramdam ng bawat paghagod ng lips at dila niya sa balat ko. Sinabayan pa ito ng mga kamay niyang naglalanded sa katawan ko at pinipisil ang dalawang namimigat na mga dibdib ko. Russell, masarap na daing ko nang matagpuan niya ang naninigas na tuktok ng dibdib ko. Ang sarap, nakikiliti ako. Nang dahil dito ay talagang nag-init ng husto ang katawan ko. Ramdam ko ang pagkapunit ng manipis na tel ang nasa katawan ko, pero wala akong pakialam dahil gusto ko ang ginagawa ni Sir Russell, habang parang sanggol na nagpalipat-lipat ang bibig sa dalawang matayog na mga kokomelon ko. Gusto ko yan, wala sa sariling daing ko. Lalong pinagbuti ni Sir Russell ang pagpapala sa dalawang mga bundok ko. Panay ang pisil at marahas na paglamas ng mga palad niya sa mga ito, habang paulit-ulit na nagpalipat-lipat ang bibig niya dito. Ramdam ko na tuluyang nawala sa katawan ko ang manipis na tel ang suot ko kanina. Tanging ang mainit na balat na lamang ni Sir Russell ang nararamdaman ko. Wala na akong pakialam kahit malakas ang ihip ng hangin, dahil hindi nito kayang apulain ang naglalagablab na init at apoy na binuhay ng lalaking nasa ibabaw ko sa katawan ko sa mga oras na ito. Naninigas ang kalamnan ko, lalo na ang mga binti ko. Pakiramdam ko ay tinatangay ako sa kawalan dulot ng masarap na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Beatrix POV. Hindi ko alam kung paano ako napunta at nakarating dito sa loob ng silid ni Sir Russell. Ang natatandaan ko lang kasi ay nakatulog ako sa veranda habang katabi siya. Ang huling naaalala ko ay sobrang pagod na pagod ako at halos wala ng lakas para tumayo. Napakurap na lang ako habang masakit ang ulo na iginalaang. Paningin sa buong silid. Mukhang tanghali na dahil maliwanag na ang paligid at mataas na ang sikat ng araw. Sapo ang masakit at makirot na ulo ay bumangon ako, pero napasandal sa headboard ng kama dahil umiikot ang paningin ko. Siguro ay ganito ang epekto ng alak, ito na siguro ang sinasabi nilang hangover sa umaga kapag nagising ang isang taong uminom at nalasing. Marami akong nainom kagabi, pero malinaw na natatandaan ko kung anong nangyari sa pagitan namin ni Sir Russell. Hindi ko nga lang mabilang kung ilang ulit na may nangyari sa aming dalawa kagabi. Para kaming sabik na sabik sa isa't isa at hindi namin napigilan ang nag-aapoy na init sa aming mga katawan. Napabuntong hininga na lang ako nang maalala ko ang lahat. Hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit pakiramdam ko ay nabugbog ang katawan ko, dahil daig ko pa ang naging acrobat sa dami ng posisyong ginawa namin ni Sir Russell, sa loob ng magdamag na sinulit namin ang isang buwan na hindi kami nagkita. Good morning. Napatingin ako sa bumukas na pintuan. Dumating pala si Sir Russell galing sa kung saan. Mabuti pa siya, nakaligaw na. Mukhang walang iniindang kahit anong sakit man lang, habang ako ay nananakit ang buong katawan. Good morning, mahina at paos na bati ko. Mahapdi rin kasi ang lalamunan ko. Pakiramdam ko nga ay paos pa ako, dahil naging maingay ako magdamag ng dahil sa kanya. How do you feel? Tanong ni Sir Russell nang lumapit sa akin at umupo sa gilid ng kama. Nanghihina pa ako, masakit ang katawan ko at makirot ang ulo ko, sapo ang sentido na sagot ko. Ramdam ko kung paano hinaplos at pinisil ni Sir Russell ang exposed na balikat ko. Hindi ko tuloy napigilan ang mahinang ungol na kumawala sa bibig ko dahil masarap sa pakiramdam ang ginagawa niya, lalo na at wala yatang bahagi ng katawan ko ang hindi masakit ang kalamnan ko. Maligo ka muna. Pagkatapos ay maaari ka nang mag-almusal pagtapos ng mag-shower, mahinahon na sabi sa akin ng katabi ko. Tumanggo lamang ako. Gusto ko rin namang tumayo na at maligo kaya lang, naiilang ako dahil wala akong kahit anong suot at tanging ang makapal na kumot lamang ang balot sa hubad kong katawan.
Napasinghap ako nang bigla akong yakapin ni Sir Russell at bumaon sa balikat ko ang mukha niya. Sorry kung napagod ka ng husto kagabi, mahinang hindyang paumanhin niya. Napangiti tuloy ako. Sweet rin pala ang lalaking katabi ko. Lately kasi, nakikita ko rin naman ang ilan sa magandang katangian niya, kaya kahit paano, panatag akong siya ang kasama ko ngayon. Come, tutulungan kita, halos pabulong na sabi ni Sir Russell. Siya mismo ang hamatak ng makapal na kumot na balot sa katawan ko. Nanginig pa ako dahil malamig ang temperature dito sa loob ng silid niya. Masarap sanang matulog maghapon kaya lang nagugutom na rin ako kaya kailangan ko na talagang bumangon. Siguro napansin ni Sir Russell na hindi ako masyadong makatayo, kaya binuhat niya ako at dinala sa CR. Nanginginig kasi ang mga binti ko kanina nang bumaba ako sa kama kaya tinulungan na niya ako. Okay na ako dito, kaya ko nang maligang mag-isa, nag-iinit ang mukha na sabi ko dahil nakita ko kung paano naglakbay sa buong katawan ko ang mga mata ni Sir Russell. Alright, be careful, okay. Mahinang tango ang ginawa ko bilang sagot. Akala ko lalabas na si Sir Russell, pero kinabig niya ako at hinalikan sa noo. Naiwan akong tulala habang sinusundan ng mga mata ko ang bawat hakbang niya palabas dito sa CR. May bahagi ng isip ko ang naguguluhan at nagtataka sa ikinikilos niya dahil parang normal lang sa kanya na magkasama kami gayong wala naman kaming relasyon, kaya lang, naisip ko rin na baka ganito lang talaga ang ugali ni Sir Russell. Nakatulong ang maligamgam na tubig na ginamit ko sa paliligo para gumaan ang pakiramdam ko. Napailing na lang ako nang humarap ako sa malaking salamin. At nakita kong napakaraming pulang marka ang ngayon ay nasa balat ko, lalo na sa leeg at dibdib ko. Dahil alam ko na ang daan papunta sa wardrobe ay dito na ako tumuloy. May suot naman akong roba, pero naisip kong tingnan kung may maayos na damit ba akong pwedeng isuot habang narito ako ngayong araw. Ang sabi kasi ni Sir Russell kagabi, may mga damit raw siyang binili para sa akin na gagamitin ko kapag narito ako. Namangha ako nang buksan ko ang pintuan ng cabinet na sinabi niyang para sa akin. Puno ito ng damit pambabae at hindi maikakailang bago pa, dahil may mga tag price pa nga ang iba. Nagtataka ako kung paano niya nabili ang lahat ng ito sa loob lamang ng maikling panahon. Kung sa bagay, mayaman siya, kaya hindi ko na dapat iniisip ang tungkol dito dahil may kakayahan naman siyang gawin at makuha ang gusto sa isang pitik ng mga daliri niya. Suot ang maxi dress na napili ko ay lumabas ako ng wardrobe. Wala sa loob ng silid si Sir Russell, kaya umupo na lang ako sa sofa habang hawak ang cellphone ko para kamustahin ang mga kapatid ko. May mga text messages pala akong natanggap. Ang ilan ay galing kay George at Huno at kinakamusta ako, kaya nag-reply ako sa kanila at sinabing okay lang ako. Katatapos ko lang makausap si Alona nang bumukas ang pintuan at pumasok si Sir Russell. May nakakabit na kung ano sa tenga niya at sa tingin ko ay may kausap siya. Sure, just change the date. I can't leave the country tonight, narinig kong sabi ni Sir Russell sa kausap. Umupo siya sa tabi ko at inabot ang kaliwang kamay ko. Napaupo ako ng tuwid nang dalhin niya sa tapat ng lips niya at naramdaman kong lumapat ito sa likuran ng palad ko. Parang walang nangyari na patuloy na nakikipag-usap si Sir Russell sa kausap. Dapat pala ay aalis siya ngayong gabi dito sa bansa, pero hindi natuloy at sinabing ay adjust ang schedule bukas. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may pumiga sa dibdib ko at nakaramdam ako ng kakaiba noong naaalis pala siya. Yes, of course, I know that, seryosong sabi pa ni Sir Russell. Tipid na ngumiti ako nang bumaling sa akin ang mga mata niya, inalis niya ang manipis na device na nakakabit sa tenga niya at pagkatapos ay inilapag sa center table sa harap namin. Breakfast is ready, let's go downstairs, bigla ay sabi ni Sir Russell. Hindi niya binitiwan ang kamay ko, maging nang tumayo ako at naglakad palabas kasama siya. Kahit nahihiya ako ay hinayaan ko na lang. Tahimik ang buong kabahayan nang lumabas kami sa elevator. Naririnig ko tuloy ang malakas na tibok ng puso ko habang naglalakad kami ni Sir Russell papunta sa kung saan. Good morning boss, ma'am, sabay-sabay at magalang na pagbati sa amin ng ilang nakahanay na mga babaeng pare-pareho ng suot na damit. Ngumiti ako sa kanila at binati rin sila ng magandang umaga. Umupo ako tabi ni Sir Russell.
May nakahanda ng baso, kutsara at pinggan sa harap ko at may mainit rin na kape naman katapat ng silya ng lalaking kasama ko. Mas lalo tuloy akong nakaramdam ng gutom, lalo na at naaamoy ko ang masarap na aroma ng pagkain. Kahit nahihiya ako ay inabot ko ang sinangag at ham. May tosino at longgan isa rin tapos salad. Sa tingin ko, mukhang marami akong makakain ngayong umaga. Kailangan ko ito para makabawi ng lakas kaya agad na samubo ako ng pagkain. Hindi ka ba kakain? Kunot ang noon na tanong ko kay Sir Russell nang makita kong kape lang ang nasa harap niya. I don't normally eat heavy food sa umaga, sagot nito kaya tinaasan ko ng kilay. Breakfast ang important meal sa buong maghapon kaya dapat hindi ka nagpapalipas ng pagkain, sabi ko nang ailapag ko ang hawak na kutsara at bamaling sa kanya. I am used to it. Kibot balikat na sagot ng katabi ko. Bamaling tuloy ang paningin ko sa napakaraming pagkain sa harap namin. Sino palang kakain ng lahat ng yan? Kung hindi ka kakain, nakaturo sa lamesa ang daliri na tanong ko. Ikaw, mabilis na sagot ni Sir Russell. Hindi ko mauubos ang lahat ng yan. Not unless gusto mong i-take out ko sa amin, natawang sagot ko. It's okay, just eat. You need that to regain your strength. Beatrix, sagot ng kausap ko at muling inabot ang tasang may lamang kape. Nag-init ang pisngi ko dahil sa sinabi ni Sir Russell. Alam ko naman ang ibig niyang sabihin dahil inubos talaga niya ang lakas ko magdamag. Hindi ko nol lang siya pinansin at kumuha ng tosino at dinala sa bibig ko. Ang sarap, natutuwang sabi ko. Dinilaan ko pa ang pang-ibabang labi ko dahil may naiwang sauce ng isubo ko. Nag-enjoy ako sa pagnguya nang makita kong halos nagdikit ang mga kilay na nakatitig pala sa akin si Sir Russell. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya ngayon habang nakatingin sa akin. Gusto mong tikman? Napalunok na tanong ko. Tumango lang siya kaya nag-isip ako kung kukuha ba ako ng pinggan at lalagyan ko ng pagkain niya. Dahil walang ibang available na tinidor kaya ang hawak ko na lang ang ginamit ko. Kumuha ako ng isang piraso at inumang ko sa malapit sa bibig niya. Tikman mo muna, kapag nagustuhan mo, pwede ka nang kumain yan. Wala naman akong narinig na kahit ano mula kay Sir Russell, ibinuka niya ang bibig at isinubo ko sa kanya ang kapirasong tosinong kinuha ko. Masarap, nakangiting tanong ko habang pinagmamasdan siyang marahang ngumunguya. Yes, parang ikaw. Walang pakundangan na sagot ni Sir Russell dahilan para mabulunan tuloy ako. Walang preno talaga ang bibig ng lalaking katabi ko. Kung ano-ano ang sinasabi at parang laging double meaning pa. Napailing na lang tuloy ako at hinarap ang pagkain ko. Baka kung ano na naman ang maisip ko habang kumakain dahil sa mga pinagsasabi niya, kaya nagkunwari akong hindi affected sa narinig ko at yumuko na lamang. Gusto mo bang kumain rin nito? Hindi nakatiis na tanong ko nang makitang nakatingin lang sa akin si Sir Russell at pinagmamasdan akong maganang kumain. Okay, maikling sagot nito. Lamingga-lingga ako sa paligid pero wala akong nakitang ibang tao. Magtatanong sana ako kung saan pwedeng kumuha ng additional plate para kay Sir Russell, pero wala pala sa paligid ang mga katulong niyang nakita ko dito kanina. Wait, kukuha muna ako ng plate mo, palm ko. Pero mabilis na umiling bilang pagtanggi ng katabi ko. It's not necessary. We can share and eat on one plate, sagot ni Sir Russell kaya saglit na natigilan ako. Are you sure? Napalunok na tanong ko. Yes. Aba, hindi pala Maislan ang kasama ko kaya tumango na lang ako. Kumuha ako ng 3 magkaibang ulam at nilagay ko sa gilid ng pinggan sa harap ko. Umusad naman ng upo sa tabi ko si Sir Russell, kaya sobrang lapit naming dalawa. Ang sweet tuloy naming tingnan, kaya nakaramdam ako ng kaunting pagkailang, pero kalaunan ay nawala nang magsimula kaming kumain. Hindi ko alam kung paano namin napagkasya ang sarili namin na kumain ng isang kutsara ang gamit. Daig pa ni Sir Russell ang batang naglalambing na gusto ay subuan ko para kumain. I am done, thank you, Beatrix. Mahinang sabi ng katabi ko matapos uminom ng tubig. Okay, tipid na sagot ko. Busog na rin ako. Masarap palang kumain ng may kasabay dahil naparami ang kain ko. Ngumiti ako kay Sir Russell na nahuli ko na namang nakatingin sa akin. Medyo nasasanay na ako sa presensya niya sa paligid ko,
kaya kahit paano ay komportable na akong katabi at kausap siya, kahit pa ilang ulit ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin na tila ba